Lumabas ang isang malaking mantis na apat ang palakol. Pero matapang ang Gintong Knight at ginamit ang espada laban sa mantis. Nagpabida siya sa mga mahina at sinira ang palakol ng kalaban gamit lang ang shield. Naglabas naman ng fire arrows ang bida at sinunog ang mantis na natanggal ang isa pang palakol nito. Pero bago tayo magpatuloy ay mag-like ka muna dahil kada like mo ay makakapagpatuloy tayo sa pag-upload ng mas maraming video na ganito. O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ito ang ating bidang si Light. Nagpaalam siya sa mga kapamilya para lumuwas ng capital at maging isang adventurer. Sa syudad ay siga ang mga beast folk na sinungitan siya. Nagpunta siya ng isang guild para mag-register bilang isang adventurer. Pero bago ma-admit ay kailangan niyang ipakita ang kanyang skill. At mayroon naman siyang random skill na tinawag niyang random gacha na ipinakita sa clerk. Pero panay mga walang silbing gamit ang inilalabas ng kanyang unlimited gacha. At sa huli ay rank F ang ibinigay na ranko niya. Nagtanong siya kung ano ang pwede niyang masimulan na trabaho lalo na at hindi siya marunong magbasa. Kaya sinabi ng clerk ang mga low-level tasks na kanyang ginawa kasama ang pagbubuhat ng kahoy at mga bato. Nang nakuha niya ang sahod ay napagdiskitahan siya ng mga beast people na pasadyang binangga si Light. At kunwari sinabing dahil nadumihan ang damit nila ay kinuha ang pera ng bata para pambayad. Kawawa ang bida na walang magawa. Pero isang elf ang dumating na mabait sa kanya. Saka pa daw siya niyakap habang lumuhad. Saka din ipinakilala ang mga sari-sari nitong mga kasama na Concord tribes. Mula sa iba't ibang uri ng nilalang ang kanilang guild at panay mga siga ang mukha maliban lang sa mga babae. Sinabi ng mga ito na kailangan lang nila ang tao para makumpleto na ang kanilang guild. At inimbita si Light para maging kasama nila. Kaya naman masaya si Light na pumayag. Pagkaraan pa ay nagpunta sila ng isang dungeon at isang malaking ahas ang binalak kainin ng bida pero iniligtas siya ng Dragonaut. Ganon din ang ginawa ni Sasha na elf na pinagalitan pa daw ang bata dahil hindi agad yumuko nang magpalipad siya ng palaso. Dahil close ang elf kay Light ay sinabi ng mga kasama nito na parang amoy love story daw. Kaya agad namang sinabi ni Sasha na iniisip lang nito ang grupo nila para kompleto pa rin. Feeling daw ng bata pero sinabi ng Dragonet na gusto daw nito ang ginagawang ng bida. Naglakad sila patungo sa mas malalim pang bahagi ng dungeon. At masaya na naghanda ng merienda ang bida para sa kanilang lahat. Ngunit biglang sinabi ng Dragonaut na hindi na iyon mahalaga dahil tanggal ang bata sa guild nila. Akala ng bida kung prank lang ito. Ngunit nagsalita din isa-isa ang lahat na naiinis daw silang kasama ang tao dahil palagi na lang itong pabigat sa kanila. Maging ang elf na si Sasha na dating ang bait-bait ay galit din pala sa kanya. Nagtanong ang bata kung bakit mabait ang mga ito sa kanya noong una. Kaya inamin ng mga ito na inakala nila kung malakas siya dahil sa kakaiba niyang unlimited gacha. Naisip daw ng mga ito na pwedeng isa siyang maestro na malakas na level ng tao. Pero nagkamali sila dahil iyakin lang ito at pabigat sa bawat isa sa kanilang grupo. Feeling pa daw ni Sasha na may mga insekto sa katawan dahil sa pagkakamali nila sa pagpili sa bata. Nagtanong si Light kung ano ang maestro. Sinabi ng Dragonaut sa lobo na huwag itong sabihin. Pero sinabi ng lobo na ayos lang daw dahil papatayin naman nila ang bida bago pa may dumating na iba pang adventurers. Kaya natakot ang bida na alam ang sasapitin. Inilabas ng lobo ang kanyang blade at walang ano-ano na sinugat ang mukha ni Light. Kaya napaiyak si Light na tumakbo sa takot. Tapos pinatamaan pa siya ng elf ng palaso nito sa paa kaya natamba ang bata. Tapos nagsasaya ang lobo na sinipa ang tao. Saka din pinag-aapakan. Sinabi ng mga kasama na tama na daw ang pagbugbog dahil balak pala nilang palabasin na inatake ng halimaw si Light. Papatayin na sana ito ng lobo na manyak. Kaya sinubukan pa rin ni Light na gumapang palayo sa pagbabaka sakaling mabuhay pa. Sinabi niya ng malakas na gustong mabuhay. Saka biglang nagkaroon ng teleportation spell. Sinubukan ng lobo na patayin ang bata pero hindi na niya ito naabutan pa. Nakatakas naman ang bata na napunta sa isang bahagi ng dungeon kaya hindi siya makapaniwalang nabuhay. Nirespeto pa naman daw niya ang mga kagrupo pero mga ulupong pala ang mga ito. Mga demonyo pala ang mga ito na nagtatago sa kunwari pala kaibigan na mga ngiti. Kaya nais niyang patayin ang mga ito. Pero natigilan siya dahil nasa likod na pala niya ang dungeon boss na dalawa ang ulo. Tapos level 1000 pa ito na rare na mga halimaw. Ayaw pa niyang mamatay dahil gusto niyang maghigante sa mga nagbalak na patayin siya ng ganun na lang. Kaya pinindot-pindot niya ang kanyang unlimited gacha baka sakaling makakita ng malakas na armas panglaban sa dungeon boss. At nagkaroon naman ng swerte ang bida nang may lumabas na chicks. Kasabay ang pag-atake ng halimaw pero sa isang iglap ay naging karne ang level 1000 na dungeon boss. Saka din nakadamit ang babae na lumapit kay Light at kaagad na nilunasan ang sugat ng bida. Kaya naging ayos ulit ang sugat ng bata na nakatayo. Tapos nagulat pa siya nang tawagin siya ng babae na Master Light.
Isa daw itong maid at trabaho daw nitong pagsilbihan ng bida. At ang level nito ay 9,999. Nagpakilala itong si May na isang rare card na mula din sa unlimited gacha ni Light. Hindi naniniwala ang bida na may maganda siyang makukuha sa gacha. Pero naroon na nga at kaharap ang malakas na babae. Sinabi ni May na may kakayahan siyang mag-appraise ng skills. At nang makita ang skills ni Light ay natatangi ang mga ito pero hindi lang basta nakikita ng low level pa sa kanya. Ipinaliwanag ni May na walang katapusan ang gacha ni Light at kada paggamit niya nito ay mayroong rare card siyang napapala na mula sa walang silbi hanggang sa pinakamalakas. At nakadepende ito sa pumapalibot sa kanya na bigat ng mana. At dahil nasa lowest level sila ng dungeon ay mas malakas ang mana sa paligid kaya si May ang lumabas sa kanyang gacha. Napahanga ang babae dahil nagawa ni Light na makapag-teleport sa dungeon boss level at mapalabas si May. At nangako ang katulong na mula ngayon ay sasamahan ng bida sa mga gusto nitong gawin. Sinabi ng galit na bata na gusto nitong mag-higanti sa mga scammers niyang nakasama kanina. Pinaglaruan kasi nila ang puso ni Light na kunwari mga mabait ang mga ito pero mga masama pala. Nag-breakdown siya. Subalit kaagad din na niyakap ng chicks at sinabi ng naging mukhang killer na babae na isa-isahin niyang hahunting in ang mga kalaban ng master. Pero sinabi ni Light na siya ang dapat maghigante dahil sa pagpapaasa sa kanya at balak pang pagpatay sa kanya sa dungeon na iyon. At naintindihan naman daw ito ni May. Kaya nagpasalamat ang bida. Muli siyang nag-roll ng kanyang gacha sa malakas ang mana na environment. Kaya nagliwanag ang dating madilim na kuweba at naging iyon ang kanyang domain expansion. Pagkaraan ng 3 taon sa parehong dungeon na iyon, ay ipinakita ang bida kasama ang madami pang mga katulong na binati siya. Laglag panty daw ang mga katulong sa bata kaya nais silang mabugbog ni May. Nadaanan ng bida ang iba pang mga tao na sinabing nauubusan na sila ng stock ng pagkain na sinagot ng bata na siya ang bahala. Pagkatapos daw ng 3 taon ay dumami ang tao sa kanyang palasyo kaya kailangan nilang mag-adjust sa sistema. Sa hallway ay casual lang na tinawag ni Jack ang bida sa pangalan nito kaya nagalit si May. Pero ayos lang daw sa bida. Nagpunta sila ng kanilang tambayan para mag-sparring. Naunang sinuntok ni Light ang tiyan ni Jack na napaatras pero hindi nasaktan. Malakas na si Light sa panahon na ito. Nagpalitan sila ng suntok ni Jack bilang pagsasanay. Samantala ay ipinakita naman si Nazuna na isang knight na nagpapatrol sa kaharian nilang iyon. Binati siya ng ilang mga katulong na inuutakan si Nazuna. Sinabi ng mga ito na may isa pang spot ng kaharian na hindi pa naronda ni Nazuna. Sa kanapa evil smile ang mga katulong na na-psycho ang hindi matalino na knight. Nagpunta ng kwarto ni Light si Nazuna para magronda. Pero si May ang nagbukas ng pinto. Sinabi ni May na secured ang lugar na iyon. Pero sinabi ni Nazuna na mukhang hinigan at inamoy-amoy ni May ang kutsan ni Light. Pero nagpalusot ang katulong na style niya ang pag-aayos na iyon. At nauto uli si Nazuna. Kaya sa isip ni May ay salamat na lang daw at walang katali-talino si Nazuma. Inilabas ni Nazuna ang sulat ng mga katulong para daw kay May. Saka ito binasa ng knight sa harap ni May. Nais daw ng mga katulong na maging patas na lahat silang katulong ay malinisan ang kwarto ni Light. At nais nilang tanggalin ito na mayordoma nila. Nasabi ni May na siya na ang bahala na kausapin ang kapwa mga katulong. Saka binigyan ng pera si Nazuna na masaya naman sa pera. At agad itong umalis para daw gastusin ang pera. Nagpunta siya ng isang store at bumili ng paborito nitong mga matamis na pagkain at bote ng gatas. Nagpunta siya sa kinaroroonan ni Aoyuki na katatapos lang daw maikat ang kagubatan sa taas ng kinaroroonan nila. Tunog pusa lang ang palaging sagot ni Aoyuki sa mga sinasabi ni Nazuna pero nang magsawa ito sa kakukulit ng knight ay sinabi niyang nagtatambay na siya dahil tapos na nito ang ipinagawa ng kanilang boss. Kaya sinampal-sampal ni Nazuna ang likod ni Aoyuki bilang paghanga. Saka din umalis. Nagpunta ng trono ni Light si Nazuna at niyakap-yakap ang upuan nito. Pero dahil sa lakas na taglay ay aksidente niyang nasira ang pakpak ng anghel na disenyo. Kaya nagnervyos siya na ibinalik ito at kaagad na umalis. Sa training room ay naging tabla daw ang sparring ng dalawa. Saka din sila agad na naligo. Sa hot bath ay sinabi ni Jack na malakas na si Light at iilan lang ang makakatalo sa kanya. Ngunit hindi zero. Alam naman daw ito ng bida pero ang paghihiganti pa rin niya ang iniisip. Samantala ay nagpa-meeting si May at pinagalitan ng 4 na maid na natatakot sa kanya. Nagtanong siya kung anong balak ng mga ito. At nasabi na lang ng mga maid na hindi daw nila alam. Sinabi ni May na busted ang request ng mga ito na maglinis sa kwarto ni Lights. Bagkus ay inassign pa sila ni May na linisan ang mahabang hallway patungo sa trono ni Light ng mano-mano. Kaya nagreklamo ang mga katulong pero wala silang magawa. Saka din sinabi ni May na sasamahan niya si Light para sa misyon nito sa mga susunod na araw. Kinausap naman ng nagroronda pa rin na Nazuma si Ellie na isa pang malakas na tauhan ni Light. At ipinagyayabang naman ng witch sa night na nagmeryenda sila ni Light ng 2 lang. Kaya naman nainggit si Nazuna.
Pero sinabi nitong dahil mas malakas siya sa physical combat ay tawagin lang siya ni Ellie kung kailangan ng tulong niya. Saka muling nagrovang ang security knight. Samantala nang sila-sila na lang ng mga katulong, ay sinabi nilang unfair ang kanilang mistress na si May. Ngunit wala naman silang magawa dahil mas mahina sila dito. Pinag-usapan ng mga ito na si May ang unang na-summon ni Light at nakasama sa loob ng 3 buwan bago niya na-summon si Aoyuki. Kaya nag-isip ang mga ito na swerte-swerte daw ni May na siya ang tanging kasama noon ni Light. Dahil sa inggit ay nasabi nilang dapat mamatay si May. Pero nasa labas lang pala ang boss na nakikinig na binuksan ang pinto at paktay ang mga nahuli na tsismosa. Ipinaliwanag ni May na sa loob ng 3 buwan na magkasama sina Light at May ay nag-training lang sila para lumakas ang bida at walang ibang ginawa. Saka dinagdagan pa ni May ang trabaho ng mga nagreklamo ng mga katulong pero wala na silang nagawa. Naglinis ang mga katulong sa trono ni Light. At aksidenteng nasagi ng isa ang pakpak ng estatwang naroon na sinira kanina ni Nazuna at nahulog ito. Kaya na-set up ang mga katulong. Samantala ay nasa higan na nito si Nazuna na nakalimutan ang kasalanan. Kinabukasan ay pinuntahan ni Light ang mga malalakas nitong chicks. Sa kanilaro-laro ang parang pusa na si Aoyuki na kinainggit naman ng iba pa. May lumabas na isang hellhound na tulad ng monster na nakita noon ng bida. Kaya siya natigilan dahil nagka-phobia daw sa experience noon. Dahil dito ay agad na lumabas ang killer intent ng mga babae at uubusin daw nila ang mga hellhound. Kaya natakot ang halimaw na yumuko na parang aso. Naging maamo na pala ito sa bida dahil sa lakas niya. Saka din naalala ng bida ang umpisa ng paghihiganti niya na pinaghandaan niya ng 3 taon. Sa bayan naman ng mga beast folk ay ipinakita ang lobo na si Garou. Sikat ito sa mga kapwa halimaw at siya na ang naging boss doon. Saka pa nila pinagtripan ng isang nagbabasura na tao. Nagpunta ng bar ang mga tao na hayop para uminom ng alak na may yelo at kumain ng masarap na pagkain. Naiinggit daw ang ibang mga beastars dahil ang yaman na ni Garou at nasa ibang level na ito kumpara sa kanila. Kaya sumagot si Garou na ang lakas lang ng pang-amoy nila ang kailangan nilang malinang para malaman ang tunay na magandang trabaho. Nagtanong ang isa tungkol sa dating grupo ni Garou. Pero sinabi nitong secret job niya iyon kaya hindi niya pwedeng sabihin. Saka din naalala niya si Light na hindi niya nagawang mapatay noon. Gusto pa rin sana niyang malaman ang tungkol sa tinatawag nilang maestro pero delikado daw. Natigilan ang inuman nila nang magsalita bigla si May. Hinahanap daw nito si Garou. Pipigilan sana ito ng iba pang mga aso pero sinabi ng boss na ayos lang. Kunwari sinabi ni May na naroon siya para sa master na si Light na mula daw sa isang mayaman na pamilya. Kaya hindi makapaniwala si Garou na mayaman ang bata na inakala nilang patay na. Sinabi ni May na narinig daw nitong patay na si Light pero gusto niyang makita ang huling lugar kung saan ito nakitang buhay pa. Saka din ito ipinakita ang 3 malalaking ginto bilang pabuya. Kaya nanlaki ang mga mata ng mga aso dahil sa ginto. Kunwari naman sinabi ni Garou na pagbibigyan si May dahil kaibigan naman niya si Light at parang kapatid din niya ito. Kaya kunwari naman masaya si May. Pagkaraan pa ng ilang mga araw na paglalakad ay kunwari napapagod na si May sa loob ng tunnel sa abyss. Samantalang nag-iisip na ng masamang plano si Garou sa kanya. Napansin kasi nito agad ang mga siopaw ni May na gusto daw tikman muna kapag papatayin na ang babae. Pagdating nila sa pinagbugbugan nila kay Light ay pinalibutan ng mga aso ang daanan paalis. Saka nakaluhod ang kunwari malungkot na babae samantalang nakahanda na ang pangtusok ni Garou. Sinabi ni May ang ginawa nila kay Light noon na kinagulat at kinabahala ni Garou na umatras. Akala nito kung galing sa ibang tribe si May. Pero lumingon ang babae na sinabing si Light lang ang pinagsisilbihan niya. Saka pa nag-ilaw ang mata nito na ikinatakot ni Garou na naramdaman ang lakas ng babae. At alam niyang patay na siya. Ngunit sinabi bigla ng nagsalitang Light na siya ang sisingil kay Garou. Kaya nagulat si Garou na hindi makapaniwalang buhay pa si Light. Sinabi ni Light na naroon siya para singilin ang utang ni Garou. Napatawa naman ang lobo ng malakas dahil level 15 lang na tao si Light samantalang isa siyang lobo na mas mataas ang level. Paano daw siya mapapatay nito? Sinabi ni Garou na totoong malakas daw ang babae na kasama ni Light. Pero dalawa lang sila na mga tao at malalakas ang mga tauhan niyang aso. Tiyak na tatalunin silang pareho. Saka din agad na inutusan ng mga doggy nitong pitbull na agad umatake. Pero lumipad ang ulo ng 2 aso na kinagulat ng mga beast folk dahil sa lakas ni May. Sinabi ni May na papatayin ang lahat ng nagbabanta kay Light. Pero inutusan siya ni Light na bantayan ang exit para walang tumakas. Kaya natatakot ang mga aso na nagtataka. Sinabi ni Garou sa mga kasama na gumamit lang ng trick ang mga tao na mahina. Kaya sumagot si Light na sa pagkakataon na iyon ay ang mga beast folk ang mas mahina. Kaya nagyabang si Garou na sinabing mas malakas sila kaysa mga tao. Pero tinuro ng bida ang 2 ulo ng aso sa lupa. At sumagot ang lobo na gumamit siguro ng magic ang tao.
Pero tahimik lang si Light na kinainis ni Garo. Saka din sila sabay-sabay na umatake. Ngunit lahat sila ay bagbog na bumagsak. Kaya mas nagagalit na tumayo si Garo. Saka din inilabas ang secret weapon nitong Fenrir na level 500. Kaya amaze naman ang mga kasama niyang pet dogs. Pero nadismaya si Light dahil level 500 lang na mahina ang kayang maipagyabang ni Garo. Saka iniwan ng armas at hinamon si Garo na paatakehin sa kanya ang secret weapon. Kaya mas nainis si Garo na pinag-atake ang Fenrir nito ng power mula sa bunganga. Madaldal pa sana ito pero natigilan at nagulat nang hindi nasaktan ang bida. Kaya nabahagang buntot ng mga kasama niyang aso. Sinabi ng bida na siya naman. At inilabas ang magic card nito na level 9000 Godwolf Fenrir. Inilabas ni Light ang mas pogi na Fenrir at inutusan na patayin ang aso ng kalaban. Hinaypan lang ito ng Fenrir ng bida at naging ice ang ipinagyayabang ni Garo na nabasag. Kaya mas bahagang buntot ng mga K9. Saka inilabas ni Light ang level nito na 9999. Sinabi ni Garo na level 100 lang daw ang max na kaya ng mga tao. Kaya hindi siya makapaniwala. Wala naman daw nagbago sa hitsura ni Light pero paano siya naging malakas. Hindi daw tumatanda si Light dahil sa gamit niyang bracelet. Dahil dito ay napagtanto ni Garo na patay na siya. Kaya nagmakaawa ito na ginawa ang mga ginawa noon dahil inutusan lang daw siya. Saka pa nilaglag ang mga kasamang aso na naroon kaya nagreklamo ang mga ito na si Garo ang boss nila. Hiniling pa ni Garo na buhayin siya ni Light para daw sa pinagsamahan nila. May gustong malaman si Light na gusto pang tanungin kay Garo. Kaya listo naman ang lobo na sa sagot sana. Pero ang problema ay hindi niya pala alam ang sagot sa tanong ng bida. Sinabi ng ibang aso na sila ang sasagot para makasurvive. Pero walang ano-ano ay bigla na lang silang pinagkakatay ni May gamit ang power nitong sinulid. Kaya mas natakot si Garo nang makitang siya na lang ang natira. May kakayahan daw si May na malaman ang nagsisinungaling at hindi. Nagtanong si Light kung anong masasabi ni Garo kung kaya ba nilang makipaglaban sa gobyerno sa ibabaw. Kaya sinabi ni Garo ang nalalaman na kahit malakas ang mga bida ay mayroong mga magic weapon ang gobyerno sa ibabaw. At iilan lang sila kumpara sa mga tauhan ng mga gobyerno ng mga tribo. Nag-teleport sila sa kinaroroonan ng kaharian ni Light. At takot na binuksan ni Garo ang mata at nagulat sa nakitang na-establish na ng bida. Dahil marami na itong mga tauhan at may trono na rin siyang inupuan. Tapos ang lalakas pa ng level ng mga tauhan ni Light dahil nasa libo-libo ang kanilang mga level. Ito daw ang itinayo ni Light sa loob ng 3 taon na pamamalagi sa ilalim ng abyss. Kaya mas napanganga si Garo sa gulat. Napangiti si Light dahil nagtagumpay siyang iparamdam kay Garo ang mas higit pa sa kamatayan. Takot na bahag ang bayag ni Garo dahil sila ang dahilan ng pagkapanganak ng isang malakas na nilalang na pwedeng patayin lahat ng nasa ibabaw ng mundo kung nanaisin nito. Saka pa ito naiiyak habang nagtatanong sa bida kung balak ba nitong maging Diyos. Sumagot si Light na depende sa malalaman niya sa ibabaw. Pwede daw siyang maging destruction or maging blessing base sa kakayahan ng kanyang infinite gacha. Nakasalalay ito sa sagot sa mga katanungan niya. Excited si Light sa pag-uwi para makita ang mga magulang at kapatid. Ngunit nakita niyang nasira ng hindi alam na nakalaban ang dating tirahan kaya na-frustrate ang bida. Ngunit nagpasalamat pa rin siyang hindi nakita ang patay na katawan ng mga kapatid niya at may pag-asa pa rin siya na buhay ang mga ito. Naiinis si Nemumo dahil sa parang walang galang na pananalita ni Gold kay Light. Lalo na at nalaman lang ng bida na patay na ang mga magulang nito. Kaya napaisip si Light kung mag-best friend ba ang mga ito na nasummon niya o mortal ang dalawa na magkabangayan. Saka pa ito nagbangayan kung sino ang mas loyal sa kanilang dalawa para kay Light. Natigil lang sila nang sinabi ni Light na mag-ipon sila ng kaalaman patungkol sa mundo na kinaroroonan nila. Kahit alam nilang may laban sila ay hindi daw magandang taktik na makipagdigmaan sila agad. Nais ding malaman ng bida kung ano ang itinatago ng isang pagiging maestro dahil sa dami ng buhay na nawawala para lang dito. Saka din nagalit ang bida na inilabas ang power na naramdaman ng mga kasama at ng paligid. Sinabi niyang kung kalokohan lang ang malalaman niya patungkol sa maestro ay susunugin niya ang mundo na iyon. Sinabihan siya ng mga kasama na huwag maglabas ng enerhiya sa maraming mga tao dahil tiyak na mamamatay sila. Na naintindihan naman ng bida. Saka din naglabas ng full mask si Light para itago ang pagkatao. Tapos nagpaslamat siya sa mga magulang. Kalaunan ay lumilipad sila patungo ng guild. Nais daw niyang magpanggap na si Dark at magiging adventurer muna siya habang lihim na nag-iimbestiga sa paligid. Nang malapit na sila sa bayan nakita ni Nemumo ay sinabi ni Light na maglakad na sila. Kaya bumaba nga ang mga ito para maglakad. Sa daan ay may nakita silang merchant na hino-hold up ng mga elf. Saka pa nagpapansin si Gold ng gold-plated nitong armor kaya nakita siya ng mga dwarf. Sinabi ng mga ito na papatayin ang merchant kapag hindi isinuko ni Gold ang armor. Pero itinali nila ang mga dwarf ng walang hirap.
Saka din nakisakay sa karwahe ng merchant. Sinabi ng bata na ngayon lang daw siya nakakita ng tao na kayang matalo ang mga dwarf. Inakala ng merchant na mga sikat na adventurers ang mga bida at nais mapasok ang dungeon sa bayan na iyon kaya dadalhin sila doon. Pero nagulat sila nang sinabi ng bida na hindi pa sila adventurers at nagpunta sila doon para magpa-register pa lang. Nang makaabot sa bayan ay iniwan na ng merchant ang mga bida. Pero nagpakilala muna itong si Colonel at sinabing welcome daw ang mga bida na tumuloy sa kanyang hotel. Saka din iniwan ng mga bida na ipinagtaka ng bata dahil napakalakas ng mga ito. Dahil unang pagkakataon ni na Gold at Nemumo na makakita ng bayan sa labas ng tirahan nila ay napawaw sila at napalike. Kaya mag-like ka na rin bago mo makalimutan. Pumasok sila sa guild na naroon at napansin na agad umiwas ang mga tao nang may pumasok na ibang species. Kaya alam nilang may racism doon. Sinabi ni Nemumo na dapat daw rank S ang ibigay nilang card para kay Light. Pero sinabi ng clerk na hindi pwede. Kaya humingi ng pasensya si Light at sinabing ayos lang sa kanyang mag-umpisa sa F rank. Kaya naman nahiya si Nemumo na naiyak sa labas dahil sa pagkakamali. Saka pa siya tinawanan ni Gold. Kalaunan ay nagpunta sila sa hotel na pag-aari ni Colonel at welcome naman silang tinanggap. Nais sana ng mga ito na libre ang pagbibigay serbisyo sa mga adventurers. Pero nagbigay pa rin ng maraming gold ang bida sabay sabi na gusto nitong tumira sa top floor ng hotel ng isang buwan. Pero wala ni isang pupunta doon kahit ang staff ni Colonel. At pumayag naman ang merchant. Kaagad na ginamitan ni Light ng privacy spell ang top floor para hindi sila madetect ng kahit sino. Saka din tinanggal ang maskara at nag-relax. Pero nang sinabi ni Nemumo na mas maganda kung sila na lang ang inutusan ni Light na magpunta doon para mas ligtas siya, ay biglang nagalit ang batang bida dahil feeling niya ay nais pigilan ni Nemumo ang paghihiganti niya. Kaya agad na yumuko ang natatakot na babae na humingi ng tawad. Natanggal ang galit ni Light nang tumawa si Gold dahil alam niyang nais ng bida na sariling gawin ang balak. Sinabi ni Light kay Nemumo na hindi na siya galit at nadala lang ng emosyon. Kaya sinabi naman ng babae na may gagawin para matanggal ang galit ng bida. Hinalikan niya ang paa ni Light bilang pinakamataas na paggalang doon. Pero nang makita ni Gold na ginawa niya ito ay sinabi ng Knight na pinagnanasahan ng babae ang bida. Kaya unti-unting umatras si Light na nagsuot ng sapatos. Kinabukasan ay nagpunta sila ng linya para makapasok sa isang sikat na dungeon. At habang nakapila sila ay dalawang mukhang mga malakas na nilalang ang nakisingit sa linya. Kaya hindi malaman ng mga batang adventurers kung magrereklamo sila o hindi. Pero nakita din ito ng mga bida at matapang si Light na sinabihan ang mga elf na magpunta ng likod at pumila. Nagalit pa daw ang elf na nagtanong kung kilala ba siya ng bida. Kaya sinabi ng bida na dapat mas maging mapanuri ito sa mga ginagawa para hindi masira ang respeto ng tao sa kanya. Kukunin sana nito ang armas pero pinigilan siya ng kasama na elf. Sinabi nitong kailangan nilang huwag mag-umpisa ng gulo. Saka din sila pumunta sa likod pero sinabi nilang may kalalagyan ang mga bida. Dahil dito ay pinuri siya ng mga tao dahil minamaliit sila ng ibang mga species. Saka din nagpasalamat ang mga batang adventurers dahil sa ginawa ni Light. Pero sinabi ng mga bida na ginawa nila ito para din sa kanilang interest dahil lahat naman sila ay apektado sa pila. Isa sa mga bata ang nagtanong kung gold ba ang armor ni Gold. At bago pa masabi ni Gold na totoo itong gold ay sinabi ni Nemumo na peke. Kaya magsasalita sana ang isa na papansin lang si Gold pero pinigilan ng kasama. Ipinaliwanag ng bida na Gold ang napili ni Gold para maging ehemplo daw sa mga iba pang knights para maipakita ang pagiging knight in shining armor. Pero palusot lang nila iyon. Sinabi ng mga adventurers na kailangan ng mga bida ng camping gears dahil nag-e-extend daw ang lawak ng dungeon sa loob. Saka din ito tinawag ng nagbabantay sa entrance kaya nagpaalam na ang mga ito na umalis. Naging obvious daw na naiiba sila dahil wala silang camping gears. Pagkatapos pa ay sila naman ang pumasok sa loob habang iniisip kung paano naman maayos ang misteryo ng dungeon na iyon. Ipinaliwanag ni Light na gumagamit ng mana ang mga dungeon para makagawa ng mga halimaw at mga traps. Narating nila ang part ng dungeon na gawa sa gubat. Saka din inilabas ng bida ang mga spell card nito at saka sila lumipad sa ere. Habang sa baba naman ay ipinakita ang galit na Kaito na walang tigil na pinagpapatay ang mga nakita nitong orc na naroon gamit ang malaking espada. Saka pa nagyabang na may dugo siyang maestro. Sinabi nito sa kasama na kailangan ding maparusahan ang mga nambastos sa kanya sa pila sabay sira sa ulo ng orc na patay na. Level 1,500 na pala ito at malakas na rin. Pero kailangan pa rin itong mag-level up para lumakas pa at makapaghiganti din. Sinabi ni Yanak na naiintindihan daw ang pakiramdam ni Kaito dahil maging siya ay exile din. Kaya tutulungan nito si Kaito sa kapa ito na pangiti. Tumalikod si Kaito pero sa isip niya ay hindi siya nagtitiwala sa Dark Elf na kasama. Kaya papatayin din niya ito kapag nag-level up na siya.
Samantala sa kinaroroonan ng mga bida ay pinatay nila ang mga mas malaking troll. Kailangan nilang makolekta ang gems mula sa mga ito para maipakita sa guild bilang ebidensya. Sinabi ni Light na madumi na siya. Kaya excited naman si Nemumo na papaliguan daw ang katawan ng master. Sinabi naman ni Gold na wala siyang dumi kahit kaunti pero wala daw paki si Nemumo. Habang lumilipad sila pabalik ay sinabi ni Gold na sana ganun na forever dahil maganda ang tanawin. Ngunit kailangan daw nilang bumaba dahil baka may makakita sa kanila. Saka pa kumikinang ang golden armor ni Gold na patawa-tawa. Sa baba ay nakita nila ang party ng 4 na adventurers kanina. Kalaban ng mga ito ang grupo ng mga goblins at nasa likod ang healer nilang si Mia. Mabilis naman na napatay ng mga adventurers ang mahina na mga goblin gamit ng kanilang mahina na pag-atake. Babalik na sana ang mga ito pero nagulat sila paglingon nang makita ang mga bida. Sinabi ni Light na maganda na nakatutok sila sa mga kalaban. Kaso ay may pinatay itong ahas na muntik na palang makagat si Mia. Kaya naisip ng mga adventurers na kung natuklaw ang healer nila ay nasa danger sila. Dahil dito ay nagpasalamat ang 4 sa ginawa ni na Light. Biglang may mga lumabas na bush wolves mula sa gubat na hindi kaya ng mga adventurers. Kaya agad sana silang tatakbo. Pero sinabi ni Light na hindi ang mga ito ang problema. At nakita nga nila na dinaanan lang sila ng mga lobo. Saka din gumalaw mula sa gubat ang isang malaking nilalang papalapit sa kanila. Natatakot ang mga mahinang tao na nasuspense kung anong lalabas. At natulala sila sa paglabas ng isang dambuhalang mantis. Sinabi ni Elio na dapat namatay na ang mga ito 10 taon na ang nakalipas. Saka agad inutusan si Mia na patamaan ng magic ang halimaw saka sila tatakbo. Pero nagpaalam bigla ang mga bida kina Elio na nais nilang kalabanin at mahunting ang mantis. Kaya nagtaka ang mga ito na sinabing ang mga halimaw na ganun ay hindi nilalabanan kundi ay tinatakbuhan. Umatake ang malaking mantis na sinalubong naman ni Gold na babasagin ang shell nito. Saka nakipagtigasan ng espada laban sa palakol ng malaking mantis. Sinabi ni Gold na matigas daw ang armas ng mantis kaya sinabi ni Nemumo na mahina lang kasi siya. Naglabas naman ng fire arrow spell si Light na ipinatama sa halimaw. Pero ibinalik ito sa kanila na umilag. Sinabi ni Elio na tulungan nila ang mga bida. Pero amaze na amaze ang spellcaster sa ginawang magic ng bida. Napatawa naman si Gold na sinabing tuturuan ng mga adventurers kung paano maging malakas na knight. Ginamit nito ang panangga bilang armas at sinira ang isang palakol ng mantis na nabasag. Kaya nasaktan ang kalaban. Saka din ipinakita ni Gold kung paano gumamit ng malaking espada na tinanggal ang isa pang armas ng mantis. Kaya naman napahanga sina Elio at mga kasamang knight. Nag-release naman ng fire arrow ang bida na ipinalibot sa katawan ng mantis na sinubukan nitong masangga. Ngunit nakokontrol ng bida ang mga fire arrows na pinaikot sa katawan ng nasaktan na mantis na nasira din ang isa pang kamay. Dahil alam ng mantis na wala itong kaya ay tumakbo siya ng mabilis palayo sa mga bida. Ngunit gumamit ng firewall si Light para hindi makatakas ang kalaban. Dahil dito ay mas labis pa ang gulat ni Mia sa kanyang magic skill. Dahil hindi makaalis sa apoy ay ginamit ng mantis ang pakpak nito at lumipad palayo. Pero inutusan ng bida si Nemumo na kaagad ding tumalon at sinundan ang mantis. Sa isang iglap ay pinag-i-slice nito ang mantis na nahulog. Kinantsawan siya ni Gold kaya nainis ang nagyabang na babae. Pero sinabi ni Gold na sinira niya pati ang importanteng parte ng katawan nito. Kaya nang hinayang si Nemumo na humingi ng patawad kay Light. Pero nahanapan naman ni na Elio ang gem na kailangan nila. Nagtanong si na Elio kung anong rank ng mga bida. Pero nang malaman nilang rank F ang mga ito ay hindi sila makapaniwala. Gumawa ng water ball si Mia gamit ang magic at sinabing ito lang ang magagawa nila para sa mga bida. At naghugas na sila ng kanilang mga kamay. Tapos dinumihan ni Gimra ang tubig na nakisabay sa paghugas ng kamay. Dahil dumidilim na ay inimbita ni Elio sina Light na makikamping sa kanila. Ayaw sana ng mga bida pero excited si Mia na makipag-usap tungkol sa magic kay Light. Kaya pumayag din ang mga bida at nag-usap sila habang kumakain. Kunwari sinabi ni Light na mga magic casters ang mga magulang kaya mayroon siyang ganun na power. Hindi daw maintindihan ni Elio ang pinag-uusapan ni Mia at Light. Kaya ipinaliwanag ni Mia ang 3 kategorya ng malalakas na magic. At kasama na ang mga fire spell at firewall na ginawa ni Light. At pang 3 uri yung katulad ng lindol at pag-summon ng meteorite. Pero kailangan pang maraming mga mage ang gagawa nito na may incantation pa. Para sa ibang mga species ay madali lang nila itong gawin. Pero sa mga tao ay imposible. Ngunit si Light ay mag-isa at walang incantation na ginamit pero nagawa ito. Sinabi ni Elio sa kapatid na Mia na lalakas din siya balang araw kapag nakapasok na sa pinakatanyag na Magic University doon. Naulila na daw sila kaya gumawa silang adventurers party para may hanap buhay at mapag-aral si Mia sa university. Dahil sa nakita ay naalala ng bida ang kapatid na babae.
Saka pinuri din ang talent ni Mia sa paggamit ng magic spell. Kaya naman nagpasalamat ang babae. Gumawa din sila ng kwento na namatay ang magulang ni Light dahil sa sunog. At dahil may utang na loob sina Nemumo at Gold ay sinasamahan nila si Light. Kaya nalungkot ang mga kausap. Pero biglang nagtanong si Gimro kung magjowa ba sina Gold at Nemumo. Na agad nilang itinanggi. Sinabi ni Gimro na mag-date sila ni Nemumo pero ang master lang daw ang gusto ng babae. Samantala ay ilan pang mga halimaw ang pinatay ni Kaito na kinuha na naman ni Yanak ng sample. At sinabing oras naman na para kumuha sila ng sample mula sa mga tao. Kaya napangiti si Kaito na may masamang naiisip. Nagbalik sila ng guild at nag-submit ng mga gems mula sa mga pinatay na halimaw kaya masayang-masaya naman ang clerk dahil sa madami silang nakuha. Kaya paglabas ng mga bida ay sinabi ni Gold na iba na daw ang tono ng kanta nito. Dahil sa pagtalo nila sa malakas na mantes ay naging usap-usapan ang mga bida ng mga mahinang adventurers na tao. Lumapit ang dalawang adventurers na nagpakilalang sina Suvailon at Gilbert. Tinutukan sila ni Nemumo pero mga fans lang daw sila. Hindi masyadong kumbinsido si Gilbert na tinalo nila ang isang legendary na mantes kaya muling nagalit si Nemumo. Pero sinabi ni Suvailon na masaya silang may mga tao na nagiging malakas at kayang makipagsabayan sa ibang mga species na minamaliit sila. Saka din umalis ang mga ito nang papasok na sa dungeon. Saka narinig nila ang usapan ng mga ibang nilalang na hindi naniniwalang nakapatay sila ng higanti na mantes. Kaya nasabi nilang ipapakita na lang ang kayang gawin. Sa loob ng dungeon ay muli nilang nakita sina Elio at ng party nito. Mga ilang araw din daw na hindi sila nagkita dahil sa lawak ng dungeon. May ibinigay na regalo si Mia kay Light na ginawa nito. Ang gamit daw nito ay nakakatulong para matanggal ang sakit ng hapdi ng nasunog na katawan. Dahil ito sa nakwento ng bida sa kanila na naging biktima sila ng sunog. Tinanggap naman ito ni Light at masaya si Mia. Dahil sa kabaitan ni Mia ay naglabas ng mahiwagang bracelet si Light at ibinigay din sa babae. Dahil ipinilit itong ibigay ni Light ay kinuha naman ito ng babae at isinuot at sinabing magiging treasure ito habang buhay. Kalaunan habang lumilipad ay nagtanong si Nemumo na parang nalugi yata si Light sa pakikipagpalit nito ng mahalagang wishing bracelet sa ordinary item na ibinigay ni Mia para sa kanya. Ngunit sinabi ni Gold na alam niyang pinili talaga iyon ni Light para kay Mia at maituturing siyang gentleman. Kaya natalo ulit si Nemumo kay Gold. Nagpunta sila ng isang bundok na may yelo. Inutusan ni Light na bahala na ang dalawa sa paghuli ng Monster Yeti doon. Saka din nag-teleport si Light pabalik sa kaharian at masaya naman siyang binati ng mga naghihintay na chicks. Ipinagtimpla siya ng kape ni May sabay tanong kung kamusta ang paglalakbay ng bida. At sumagot si Light na may nakikita naman siyang magandang bagay. Inutusan nito si May na manguna sa palasyo habang wala siya. Palagi namang mag-scout ni Aoyuki sa paligid ng abyss. At dahil nais din ng trabaho ni Nazuna ay sinabi ng bida na bantayan ang lahat ng naroon na kasama niya. Hindi daw makapaghintay si Light na makapaghiganti kay Sasha. Habang nag-uusap sina Suvailon at Gilbert tungkol sa malakas na tao, ay naiinis sila sa ibang mga nilalang na galit sa tao. Naiihi si Suvailon kaya umalis muna ito sandali. Pero pagbalik niya ay nagulat siya dahil nakita ang ulo ni Gilbert na putol na. Pinatay pala ito ni Kaito gamit ang malaking espada. Saka pinagmumura ang tao na Suvailon. Patay na din ang dalawa nilang kasamang natutulog kanina. Saka pa gustong pagalitan ni Kaito si Suvailon kaya inapak-apakan nito ang ulo ni Gilbert na parang soccer ball. Pero naglabas ng smokescreen si Suvailon saka mabilis na tumakbo para mag-report sa guild sa ginawa ng elf na sira ulo. Subalit habang tumatakbo siya ay may tumama sa kanyang ulo kaya masama ang pagbagsak niya sa lupa. At paglingon niya ay nakita si Kaito sakay ng lumilipad nitong mahiwagang hoverboard. Saka din siya kaagad na pinatulog ni Yanak gamit ang stick. Sinabi ng Dark Elf kay Kaito na kailangan niya ng buhay na tao bilang sample kaya huwag itong patayin lahat ng manyak na Kaito. Lalo na at trial and error ang experiment na ginagawa niya. Saka pa ito patawa-tawa na mad doktor talaga. Nagpunta ng guild ang mga bida at galit na galit si Nemumo dahil gusto nitong maging S-rank ang boss na si Light. Pero sinabi ng front desk clerk na na-promote na nila siya sa rank D at may sistema silang sinusunod kaya walang palakasan system baka daw may tulfo sila. Pag-uwi sa hotel ay nalaman nila ang tungkol sa isang pumapatay ng mga adventurers na tao. Sinabi ni Gold na gamitan nila ng gacha para may lumabas na detective pero sumagot si Light na mababa ang luck percentage nila. Agad silang nagmaskara at naghanda dahil may lumabas na portal. Saka nahulog si Mia mula sa kisame na walang malay. Agad naman itong sinalo ng bida sabay nabasag ang bracelet ng babae. Mabilis itong ginamitan ng healing magic ng bida. Saka din nagpasensya dahil sisilipin daw ang memorya ng babae. Saka ulit gumamit ng magic. Ipinakita ang nakalipas ng mga bata na sinabihan silang mayroong pumapatay ng mga adventurers na tao at magic user ito.
Saka din nagpaalam ang mga nagbalita na aalis na daw dahil delikado doon. Sinabi ni Mia sa kuya na wala silang laban doon. Kaya sinabi din ni Elio na umalis na sila. Kaya kahit gabi na ay naglakad ang mga bata para makalayo sa lugar na iyon. Pero habang nagpapahinga lang sila saglit ay nagsalita ang grupo ni Yanak at Kaito na nagtanong kung anong ginagawa nila sa gitna ng gabi. Wala naman sa isip ng mga bata na ito ang mga killer. Pero naisip nila ang kabutihan para sa mga ito na sinabi ang news na mayroon daw pumapatay ng mga adventurers. Nagpasalamat naman ang mga elf sa nalaman. Kaya daw pala naging kakaunti na lang ang mga adventurers sa dungeon. Sinabi ni Gimra na mukhang mabait naman ang mga kaharap. Pero nag-usap ang dalawa na mas kailangan pa daw nilang mag-ingat. Kaya nagtaka si Elio na nagtanong. Napatawa si Yanak at sinabing bobo ang mga tao. Samantalang inilabas ni Kaito ang armas at sinabing bubugbugin ang mga bata. Kaya natakot si Elio at ng mga kasama. Kaagad na pinatakbo ni Elio si Mia habang lalabanan daw nila ang mga elf. Kaya naiinis ang ma-pride na Kaito na iwinasiwas ang malaking armas sa umatake na Elio. Kaya na-slice ang katawan ni Elio. Sinubukan din ng dalawa pang tulungan ng leader. Pero sa isang slice lang ni Kaito ng armas ay bagsak din silang dalawa. Nakita itong lahat ni Mia na nanlaki ang mata. Muling tumayo si Wordy at sinabing tumakbo na si Mia. Na sinamahan naman ni Gimra na handaling mamatay. Saka sabay silang umatake kay Kaito. Pero isang hampas lang ulit ni Kaito ay bagsak at patay na talaga ang dalawang bata. Kaya napasigaw ang naiyak na Mia. Sinabi ni Yanak na hindi daw dapat pinatay ni Kaito ang mga tao dahil hindi niya ito may experiment kapag patay na sila. Sumagot si Kaito na lahat ng lalaban sa kanya ay gagawin niyang karne. Pero nagreklamo pa rin si Yanak. May iniwan naman daw na isang tao si Kaito. Saka nilapitan si Mia at naisip na maglaro ng lechon-lechonan. Pero wala daw bayag si Yanak para sa mga ganon na umalis para bigyan ng privacy si Kaito. Pero huwag daw papatayin ang babae. Sinabi ni Mia na layuan siya ni Kaito. Pero nagyabang pa ang loko na dapat magsaya daw siya dahil lilitsunin siya ng isang future hero na tulad ni Kaito. Dapat daw itong umiyak ng tears of joy dahil sa gagawin sa kanya. Saka pa tumatawa ang manyak. Natigilan sila nang marinig ang boses ni Elio. Kaya nagsaya si Kaito na tinawag si Yanak dahil maganda daw gawin specimen si Elio na hindi basta-basta namamatay. Sa isip ni Elio ay patay na siya pero iniisip niya si Mia. Nagkatinginan sila at pumilit ng ngiti si Elio habang pareho silang naiiyak. Saka din tumayo si Mia at tumakbo na ikinabahala ni Yanak at sinabing hulihin ito ni Kaito. Susunod sana si Kaito pero inatake siya ni Elio na kanyang sinangga. Ayaw niya na itong patayin para pag-eksperimentuhan ni Yanak. Pero naiinis siya nang mas mahirap mahuli ang mga ito kaysa patayin. Sa isip ni Elio ay dapat siyang gumamit ng diskarte sa laban at gamitin ang utak. Naalala niya ang itinuro na teknik ni Gold. Kaya ihinanda niya ang espada at shield. Tinapunan niya ng espada si Kaito na umilag pero naunahan ng gulat. Saka dinagad na sa tabi ni Kaito ang bata. At parang Captain America na sinapak ang mukha ni Kaito gamit ang shield. Kaya natamba si Kaito na hindi makapaniwala habang tumatawa si Elio. Kaya nagalit ang elf at ginamit ang malakas nitong armas. At sa isang iglap ay natuhag si Elio na parang na fatality move na perfect pang horror. Dudurugin pa sana ito ni Kaito pero pinigilan na siya ni Yanak at sinabing unahin ni Kaito na habulin ang tumatakbo na babae. Ipinakita naman si Mia na tumatakas. Pero biglang naharangan ang dadaanan niya ng magic ni Kaito. Tapos nakasunod ang naka-hoverboard na manyak na ikinatakot ng babae. Sinabi ni Kaito na kaya nitong gumawa ng maraming light blade gamit ang legendary weapon ng mga elf na tinawag nilang Grandies. Saka pa ginawang hagdan ang mga ilaw na blade nito palapit sa babae. Tumayo si Mia at inisip na hindi sasayangin ang pagkakataon na ibinuwis ng mga kasama at kapatid. Gumamit siya ng ice magic at tinapunan ng matutulis na ice ang elf. Saka dinagad na tumakbo. Sinanggalang ni Kaito ang mga pag-atake ng babae. Saka pa tinamaan ng blade si Mia na natamba sa lupa. Sinabi ni Kaito na maghanda na si Mia dahil tutusukan na siya ng isang legendary hero. Subalit sumagot ang babae na hindi ito hero kundi ay isang tae na bully. Kaya naalala ni Kaito ang mga elf na pinagtatawanan siya sa kanilang mundo. Saka ito nabaliw at automatic na umatake ng maraming blade nito. Sa isip ni Mia ay hindi siya pwedeng mamatay at nag-wish na makita si Light kaya nag-ilaw ang bracelet niya. Nakita itong lahat ni Light sa memorya ni Mia kaya nagalit siya at sinabing puntahan ang manyak. Samantala ay pinaghihilom ni Yanak si Elio na sinabing magandang specimen. Dumating si Kaito na hindi kasama si Mia kaya nagtanong si Yanak kung nasaan ang babae. Sinabi ni Kaito na naglaho na lang itong bigla sa ere at sinabing may teleportation magic item ito. Dahil sa nalaman ay naisip ni Yanak na nasa delikado na silang sitwasyon. Dahil kapag nagsumbong si Mia sa guild at magchismis naman ang guild sa Elf Kingdom,
ay malalaman ng mga elf na sila ang nagnakaw sa Grandiest na espada. Walang hiya, mga magnanakaw pala ang mga ito. Natakot silang baka puntahan ng mga White Knights ng mga elf na level 2 to 3,000 at bawiin ang espada. Kaya yung walang kasalanan na lupa ang sinipa-sipa ni Kaito na nababahala. Sinabi ni Yanak na tulungan siyang matapos na ang experiment at mapag-level up si Kaito at tiyak na tapos ang problema nila. Kaya naman nauto din si Kaito na napangiti. Ngunit natigilan sila nang lumabas bigla si Light. Isinara ni Light ang mga mata ni Wordy at Gimre na patay na. Hawak na ni Gold at Nemumo si Elio na buhay pa. Kaya nagulat si Yanak na hindi naramdaman ang mga ito. Nilunasan naman ni Light si Elio. Saka nalungkot siya dahil nangyari ito sa mga bata na nagtatrabaho para makasurvive. Pwedeng kung iba ang naging kapalaran niya ay naging magkakaibigan silang close ni na Elio at ng mga kasama. Saka sinabing pagbabayarin ng mga elf. Sinabi ni Yanak na siya daw ang gumawa ng paraan para hindi mamatay si Elio. Sumagot si Light na nasa kanya si Mia na kinagulat ng mga elf. Pero napatawa bigla si Kaito na sinabing swerte pa rin daw niya dahil ang gagawin lang ay papatayin ang mga kaharap at malaya ulit siyang gawin ang nais. Dahil siya ang hero. Pero tae daw siya sabi ni Light kaya sumimangot ito. Sinabi ni Light na hindi din niya ibibigay ang mga elf sa guild. At galit na sinabing papahirapan ang mga elf ng lubos-lubos pa sa kamatayan. Sinabi sa dalawa na huwag makialam sa kaumabante. Kaya nagyabang ulit si Kaito na titirisin daw ang tao na parang langaw. Umatake ito gamit ng malaking espada na sinanggalang ni Light. Kaya nagulat si Yanak. Nagwasiwas pa ng nagwasiwas ng espada si Kaito pero easy lang ito para kay Light. Kaya mas natakot si Yanak. Patuloy pa sa pag-atake si Kaito ng malaking espada na kinaburyong na ni Light. Sinundot ni Light ng staff ang espada ni Kaito na napa-atres. Saka din agad sinundot ang tiyan ng elf na nasaktan at natamba. Sinabi ni Light na galingan naman ng kalaban dahil baka mapatay ito sa aksidente. Kaya galit na tumayo si Kaito at ginamit ang power ng Grandiest na naglabas ng maraming blade. Umiilag si Light sa mga blade na sinusubukan siyang matamaan. At kada blade ay pwedeng apoy, ilaw o ice ang kinalalabasan nito dahil enchanted magic. Nag-teleport pa daw si Kaito sa likod ni Light at hinampas siya ng espada. Pero sumangga ulit si Light. Kaya gulat lalo ang scientist na nagtaka kung paano na ang isang tao ay natatapatan ng lakas ni Kaito. Sinabi ni Kaito na nandadaya si Light na nagpapanggap na mage pero parang knight kung lumaban. Pero sinabi ng bida na mage talaga siya. At dahil ayaw maniwala ni Kaito ay nagpalabas ng sangkatutak na ice magic si Light sa himpapawid. Nagtaka si Kaito dahil walang incantation na ginamit ang bida. Saka din ito umatake ng maraming blade. Pero tinarget lang ito ng ice blades na gawa ni Light. Wala daw ganun kalakas sa Elven Kingdom ayon kay Yanak. Nagpatuloy lang sa pag-target si Kaito ng mga blades nito na sinangga ng blades ni Light pati yung nasa likod ng bida. At epat na naging shield ni Light ang mga crystal blades nito. Kaya napasigaw na lang sa galit si Kaito na walang magawa. Dapat daw na hindi siya natatalo lalo na at hawak niya ang espada ng isang maestro. Dahil sa narinig ay natigilan ang mga bida. Nagtanong si Light kung paano nalaman ni Kaito ang tungkol sa maestro. Kaya nagyabang ang natatawang Kaito na may dugo siyang maestro kaya isa siyang sub-maestro. Dahil sa nalaman ay sinabi ni Light sa mga tauhan na nagbago ang plano nila at dadalhin ang dalawa na gagawing bihag para makuha ang nalalaman ng mga ito tungkol sa isang maestro. At agad namang sinabi ni Gold at Nemumo na bahala sila sa scientist. Kaya sinabi ni Boy Labo na elf na hindi man siya mandirigma pero bibigyan ng kalaban ang dalawa. Sa kanito ipinakita ang tunay na mga kasamang puppet na naging mga halimaw. Ito yung pinatay niyang dalawang adventurers na pinaghalo niya ang katawan sa mga halimaw. Sinabi pa nitong isa siyang henyo. Nainis ang bida dahil kilala ang dalawang adventurers at sinabi sa dalawang general na patayin ang mga kawawang hybrid. Sa isang iglap ay pareho at kasabay na pinatay ni Gold at Nemumo ang mga halimaw na bumagsak. Kaya akala nila kung tapos na. Pero napangiti lang si Yanak dahil buhay pa pala ang mga alaga nito. Umatake ang mga hybrids na iniwasan ng dalawa. Umatake din si Kaito ng laser blades nito kay Light na umilag-ilag. Pinag-slice ni Nemumo ang kalaban nito pero hindi ito namamatay. Inislice ni Gold ang kaharap na halimaw gamit ng malaking espada pero nakasuntok ito ng malakas na iniwasan ng Knight. Kaya patawa-tawa si Yanak na ipinagyayabang ang mga ginawa nitong mga hybrid at kung gusto ng dalawa ay gawin din silang ganun. Na ayaw naman ng dalawa. Kaya inilabas ng mga ito ang kanilang mas malakas na pag-atake at inislice ang mga halimaw na muling natigok. Overconfident na patawa-tawa si Yanak na muling babangon ng mga zombie monsters nito. Pero napaiyak siya nang hindi na gumagalaw ang mga ito dahil patuloy lang na nasusunog. Saka pasinipan ni Nemumo ang betlog nito kaya bagsak ang scientist na elf. Nahihirapan naman si Kaito sa kalaban na Light at nang pagtawanan siya ng bida ay naalala nito ang nang isa sa kanya na Elio.
Kaya nagalit ang elf at inilabas ang superpower ng armas nitong espada na nag-ilaw-ilaw pa. Umatake ang elf na inilagan ni Light. Habang patuloy sa pag-ilag-ilag si Light ay pinag-aaralan niya ang teknik na ginagawa ni Kaito sa kanyang espada na naging parang latigo sa flexibility kaya siya napahanga. Nangasar si Light na sinabing panay fireworks lang si Kaito pero wala namang power at accuracy. Kaya mas nainis pa itong parang pinaglaro ng jumping rope ang bida na pailag-ilag pa rin. Hinamon nito ang bida na umiilag-ilag kasi kaya hindi niya maramdaman ang lakas ni Kaito. Kaya pinagbigyan naman ito ng bida na tumigil at sinabing sige na nga, paluin na siya ng libre ng kalaban. Buong lakas na pinalo nga ni Kaito si Light ng malakas nitong espada na tumama naman sa bida. Pero para lang itong liwanag ng flashlight na walang sakit. Sinabi pa ni Light na sige pa. At pinagpapalo pa nga siya ni Kaito ng inakalang malakas na power. Pero wala pa ring effect sa bida at yung brandies pa ni Kaito ang nasira. Saka din siya sinuntok ni Light at napanganga si Kaito at naitapon na napaiyak dahil sa sakit. Sinabi ng bida na hindi pa papatayin si Kaito dahil may nais na malaman. Biglang nagmakaawa si Kaito na huwag siyang patayin ng bida saka nagpakilala na tinatakbuhan ng ilang elf. Kaya sinabi ni Light na hindi siya hero dahil sumusuko agad. Hindi siya tulad ng mga adventurers na pinatay nito na hindi sumuko hanggang kamatayan. Ibinigay ni Light ang armas ni Kaito at sinabing labanan siya hanggang kamatayan para karapat dapat matawag na hero. Pero natakot na ang umurong ang itlog na tumakbo. Subalit pinatamaan na ni Light ng laser spell ang paa nito na nasaktan. Saka din sinabing bakla pala ang elf. Kalaunan ay malungkot si Light dahil sa pagkamatay ng dalawang adventurers na kailangan nilang ibaon doon. Nagtanong ang dalawa kung anong mangyayari sa kanila. At sinabi ng bida na gagawin silang si James Bond na pagpapaluin sa itlog. Saka din sila pinag-teleport ni Light sa abyss na ikinagulat ng dalawang elf. Hindi makapaniwala si Yanak na nasa abyss sila kaya pinagbubugbog siya ni Nemumo. Nagtanong ang ibang mga chicks ni Light kung sino ang mga bihag nila. At nang sinabi ni Light na mga kriminal ang mga ito ay biglang naglabasan ang mga masasamang version ng mga malalakas na tauhan ni Light na handa daw katayin ang mga elf. Kaya nagtaka ang dalawa kung bakit may mas malakas sa kanila na mga tao. Biglang sinabi ni Yanak na biktima lang daw siya ni Kaito. At ganun din si Kaito na sinabing ginagamit lang siya ni Yanak na maging hero. Pero sinabi ni Light na walang ligtas sa dalawa dahil sa kanilang mga masamang pinaggagawa. Kalaunan pa ay nagising si Mia na katabi ang bumalik sa cover nito na Light. Nakita ng babae na nasa katabing kama ang kuya na nagpapahinga saka nagtanong kung nasaan ang dalawa pang kasama. Kaya ipinakita ni Light ang mga kinuha nitong buhok ng dalawang namatay na adventurers. Kaya nalungkot at napaiyak si Mia na hinawakan ang mga buhok ng mga kaibigan. Saka din umalis si Light para magkaroon ng oras si Mia na mangulila. Kalaunan pa nang nag-report si Light sa guild na sina Kaito at Yanak ang kriminal ay naging class C adventurer na ang rangko niya. Dahil din daw ito sa pagtulong nila sa dalawang nakaligtas na Mia at Elio. Kalaunan pa ay nagpaalam na sina Elio at Mia na sinabing uuwi na daw sila. Nagpasalamat ang magkapatid dahil sa tulong ng bida sa kanila. Natatakot na daw silang maging adventurers dahil sa nangyari sa mga kaibigan nilang namatay. Iuuwi din nila ang mga buhok ng mga ito para makauwi. Pero magpapatuloy pa rin sa pag-aaral na maging mage si Mia para maging malakas na siya kapag nagkita silang muli ni Light. Umalis nga ang dalawang bata na kinalungkot ni Light. Pero sinabi ng mga tauhan na magsaya ang bida dahil magiging malakas din ang magkapatid balang araw. Kapag nangyari daw iyon ay saka dadalhin ni Light ang dalawa sa libingan ng mga kaibigan nila. Umuwi muna si Light sa opisina nito at masaya namang nag-report ang dalawang chicks niya tungkol sa kanilang mga nakuhang impormasyon kina Yanak at Kaito na kanilang tinorture. Nalaman nilang ang pagiging maestro daw ay napakalakas na tao na magiging dahilan ng pwedeng pagkasira ng mundo. Pero hindi pa rin sapat ang kanilang nalaman sa dalawang elf dahil ang captain ng White Knights ang nakakaalam ng dagdag pang impormasyon tungkol sa maestro. Ipinakita ng assistant witch ang kinaroroonan ng dalawang elf na nakakulong. At dahil wala na silang gamit ay inilabas ni Light ang magic card na nagpalabas ng mga uod na pinuntahan ng dalawang elf at nag-unli kagat sa katawan ng mga elf na napasigaw-sigaw at naging tae. Sinabi ni Ellie na handa na ang next phase ng paghihiganti nila para kay Sasha. At alam na nila ang tungkol sa magiging asawa nitong captain ng White Knights. Kaya sinabi ng bida na good to go na sila. Ipinakita naman si Sasha at Mikhail na masayang nag-uusap at pinagtatawanan ng kwentong nangyari kay Light noon sa dungeon. Paborito daw nila ang pagpatay sa mga tao sa mga maliliit na villages at gustong-gusto nila ang pagmumukha ng mga ito kapag namamatay. At masaya daw silang mag-aasawa na silang dalawa. Pero mas excited si Light na hindi na makapaghintay sa makikitang reaction ni Sasha kapag magkita sila. Habang nakasakay sa karwahe si Sasha kasama ng isang assistant nito ay may nabanggang bata ang sinasakyan nilang karwahe. Kaya pinagpapalo ito ng elf nilang butler at nasaktan ang tao. At habang nakatingin sa gilid si Sasha ay nakita nito ang likod ni Light na naglalakad sa isang hallway kaya nanlaki ang mata niya. Agad niyang sinundan ang nakita pero umabot siya sa isang dead end na eskinita.
Akala niya kung hindi si Light ang nakita pero bigla niyang nakita ang sulat ni Light sa pader na hinihintay daw siya. Kaya napasigaw si Sasha na nilapitan ng assistant. Nasa itaas lang pala ang bida kasama ni Ellie at sinabi nitong gagawin ang lahat para masaktan ng labis si Sasha sa kanilang paghihiganti. Hinuli ng mga White Knights na elf ang lalaki na nabangga ng karwahe ni Sasha at itinali nila ito sa isang puno. Saka din ginagawang target practice ni Nia at Kaya na binabato ng mga kutsilyo sa magkabilang kamay. Ipinakita din si Shortfat na ginagawa nitong manika ang isang kawawang tao na hinahawakan sa mga parte ng katawan. Sinabi ni Shortfat ang balita tungkol kay Kaito na nabalitaan nilang sinipa ng isang tao. Sinabi naman ni Must na dapat responsibilidad nilang ipaglaban ang dating miyembro ng White Knights. Pero mas gusto daw ni Shortfat ng boobs at cheeks. Tapos maingay naman ang sinasaktang tao ni Nia at Kaya. Sinabi ni Shortfat na patayin na ng dalawa ang tao pero nakikipagtalo ang mga ito. Sinabi naman ni Must na dapat nilang maintindihan na mahina ang mga tao kaya huwag itong paglaruan ng mga kasama. Biglang sinabi ni Hardy na tumahimik sila at isang ibon ang nahulog. Saka din agad natakot ang mga kasama. Sinaway ng matanda ang mga mas bata na sinabing umayos. Kaya agad na tinuro ni Shortfat ang extra na alipin at wasak ang ulo nito at sira ang puno. Saka din inutusan ni Hardy ang kasama na gawin ang mga trabaho. Natatakot naman ang alipin na babae pero sinabi ni Shortfat na pwede na itong pumunta ng kwarto. Kaya agad itong umalis. Sinabi ni Hardy kay Shortfat na huwag kalimutan na huwag sayangin ang sperm sa mga tao. Dahil nasa kanilang mga elf ang dugo ng ilang mga sub-maestro kaya huwag itong madungisan ng ibang lahi. Kaya nagrason naman si Shortfat na naglalaro lang naman siya sa mga tao na babae at wala siyang balak anakan ang mga ito. Hinila naman ni Kaya at Nia ang bangkay ng patay na lalaki para alisin doon. Saka pa umalis si Hardy dahil may meeting daw sila sa palasyo. Isang gabi ay may tower na tumayo sa gitna ng kagubatan malapit sa mga elf. Itinayo pala ito ni Ellie. Nakita rin ito ng nagising na Sasha at naalala ang sulat ni Light sa kanya. Isang elf merchant ang may dalang mga batang tao para may benta at naglalakbay nang biglang makita ang isang Cerberus na lumabas sa gubat. Kaya ito kaagad na tumakbo at iniwan ng mga bata na nilapitan ng aso. Naging balita ito sa maraming mga elf at sa mga guild missions kaya inilagay ang misyon na pag-clear sa tower na biglang tumubo sa gubat. Naroon din ang mga bida na nakikihalubilo sa mga adventurers. Dalawang elf ang nakita si Nemumo at gusto nilang makaparty ito. Kaya tinawag nila ang atensyon ng babae at sinabing level 150 daw sila. Iwan na ni Nemumo ang mga mahinang kasama at sumama sa kanila. Pero sinabi ng babae na hindi niya kailangan ng iba maliban kay Light. Sinabi din ni Light na mahalagang miyembro ng party nila si Nemumo kaya naging masaya ang babae. Pero nagalit ang mga elf na ayaw pakinggan si Light at balak pang sakta ng bida. Kaya ginamitan sila ni Light ng kidlat at napa-atras ang mga ito na nagulat. Saka din umalis ang mga bida na kasama ang pagpapapansin sa plano nila. Sa gubat naman ay isang batang babae ang ginagawa ng mga elf na aso nila para maging patibong sa mga halimaw kung may makita man sila. Ginagamit daw nila ang mga ito para may oras na tumakbo kung sakali mang may danger. Natamba ang napagod na bata pero pinatayo ito ng nagalit na elf. Nang mapansin ang tumulong laway sa kamay niya. Saka din kaagad na kinagat ng isang monster dog ang ulo niya at dead on the spot nakita ng mga kasama. Hindi na nakagalaw ang mga kasama nito nang kainin din ang buntot ng Chimera. Natatakot ang batang babae dahil sa malaking halimaw. Pero nang maamoy nitong tao ang bata ay umalis ito kaagad. May dumating na mga punk kaya inakala ng bata na malas pa rin niya. Pero binuhusan siya ng mga ito ng healing potion kaya nawala ang pagod niya at mga sugat sa katawan. Saka pa nagtanong ang mga ito kung gusto niya ng tubig. Nag-report ang mga siga na tauhan din pala ng mga generals ng bida na sina Ellie at Aoyuki na nasa tower. Kinokontrol pala ni Aoyuki ang mga halimaw na ikinalat nila sa paligid at wala naman daw nagiging problema ayon kay Aoyuki. Inakala ni Ellie na baka magkakaroon ng problema sa ipinapagawa sa kanila ni Light doon at balak niyang magplano ng alternatibong plano. Pero sinabi ni Aoyuki na hindi na kailangan basta gawin lang nila ang trabaho na sinabi ni Light. Hindi magkatugma ang isip ng dalawa kaya naunang hinamon ni Aoyuki si Ellie na papatayin daw ito kapag matigas ang ulo. At gusto din nilang malaman kung anong mangyayari kapag dalawang malakas na nila lang ang maglaban. Nagpalabas silang pareho ng lakas pero natigil ito nang tawagan sila ng mga punk na sinabing mayroon ulit silang nailigtas na tao. At ipinakita ang ginawa nilang kampo ng mga tinipon nilang alipin ng mga elf. Nagpasalamat naman ang batang babae dahil sa pagligtas sa kanila ng mga punk. Dahil nakita ni Ellie na walang problema doon ay iniwan na niya si Aoyuki. Samantala ay nagkakaproblema si Sasha dahil gusto niyang puntahan si Light sa tower at mapatay ito. Ngunit nagkakaproblema siya dahil sa nakapaligid na level 1000 na nagbabantay sa tower. Naisip niyang matutulungan lang siya ng White Knight. Nagmeeting ang Chancellor at ni Hardy na captain ng White Knight kasama ng iba pa.
Gusto ng Chancellor na puntahan ng White Knight ang tower na problema nila pero ayaw makinig ni Hardy dahil masyadong mahina daw ito para sa kanila. Pero nag-utos na ang reyna nila at sinabing nasa panig ng captain. Sinabi niyang hayaan na lang nila ang ibang monarch na mag-imbestiga sa misteryosong tower. At na-dismiss ang meeting. Kalaunan ay ipinakitang nanay pala ni Hardy ang reyna nila. Nagpasalamat si Hardy dahil sa pag-back up ng nanay sa kanya. Kaya patawa-tawa naman ang reyna na hindi papabayaan ang anak nitong lalaki. Wala daw magagawa ang Chancellor nilang balak matanggal ang paghahari nila. Saka sinabi ng reyna na problema ang hatid ng tower. Naisip nila ang pagdating ng kanilang tinawag na Archfiend, isang hero na mabubuhay lamang sa lahi ng mga tao. Inaasahan nilang bago pa maipanganak ang Archfiend ay maubos na nila ang lahat ng mga tao. Pero sinabi ni Hardy na magagalit ang ibang mga lahi sa kanila. Malaki din ang pagkakataon na maging maestro ang Archfiend na darating. Kaya gagawin nila itong alay o di kaya ay papatayin ng maaga. Habang naglalakad ang mga bida sa isa pang kinaroroonan ng mga mixed breeds ay nakita nila ang dalawang elf na pinahiya noon ni Light at masama ang titig ng mga ito. Habang nag-uusap ay narinig ni Sasha ang boses ni Light kaya pinatigil niya ito. Agad na naghanda sina Nemumo at Gold pero sinabi ng bida na huwag silang kikilos. Lumapit si Sasha na sinabing tanggalin ni Light ang maskara nito. Nagrason ang bida pero wala daw pakiang elf na sinampal pa si Light kaya natanggal ang maskara nito. Ipinakitang bago malapitan ni Sasha si Light ay alam na ito ni Sasha. Pero hindi muna siya magpapakilala sa oras na iyon. Sinampal nga ni Sasha si Light na ipinakita ang mukha na bigla daw may peklat. Saka pa nagulat ang elf at nayaki na sinabing ibalik ng bida ang tapal sa tae na mukha. Na ginawa naman ng bida at umalis ang elf. Nagpasalamat si Light sa hindi pagkarne ng mga kasama kay Sasha. Saka din sila naglakad patungo sa gubat. Sinusundan pala sila ng dalawang ekstrang mga elf na gustong makabawi. Tumakbo ang mga bida sa loob ng kagubatan na hinahabol ng dalawang elf. Kaya gumamit ang mga bida ng bilis at iniwan ang mga elf. Nang marating nila ang tamang murder spot ay tumigil sila at hinintay ang humabol na dalawang elf na pagod na elf bully. Sinabi ng mga ito na hindi makakatakas ang mga bida. Pero sumagot ang mga bida na dahil hinabol pa sila ay papatayin na ang mga bully. Natawa ang dalawang bully na papatayin daw ang mga tao doon. Subalit tinawag na ni Light ang isa pa nitong general. Lumabas sa likod ng mga elf si Mera na patawa-tawa. Kaya nagtaka ang mga elf. Hindi na nakagalaw ang mga ito nang bigla silang pulutin ni Mera gamit ng magkabila nitong kamay at kinain ng buo ang dalawang elf. Sinabi ni Mera na lasang tae daw ang mga ito pero para sa master na si Light ay kahit marami pang elf ay kakainin niya. Sinabi ni Gold na kahit kasama nila si Mera ay nakakakilabot pa rin ang paraan nito ng pagpatay. Pero sumagot itong hindi sila dapat matakot dahil magkakasama naman sila. Saka din dumating ang tatlo pang generals ni Light na sina Ice Heat, Jack at Suzo dala si Locke. Nagpasensya ang mga ito dahil na-late sila sa tagpuan nila ng kanilang master. Pinagsasalita ni Ice Heat si Suzo pero nahihiya ang babae kaya si Locke na baril ang nagsalita. Dahil ayaw madiskubre ay kailangan maglakad ni Light kaya tinawag niya ang mga dumating para samahan siya. Sa daan ay nagkabatian sina Jack at Gold at casual silang nag-uusap. Nang casual lang din na sabihin ni Jack na naroon siya para samahan si Light. Kaya nagalit bigla ang mga babae na gustong katayin si Jack dahil sa pagsabi nito ng pangalan ni Light. Sinabi ni Jack na magkakasama sila bilang isang grupo kaya hindi nila kailangan masyadong maging formal. Dahil nagiging malungkot din si Light kapag masyado silang formal. Magkakainitan sana sila pero sinabi ni Light na ayos lang sa kanya na tawagin siya sa first name ni Jack dahil sanay na siya dito. Kaya naging ayos ulit ang mga babae. Pinansin ni Light si Ice Heat na unang beses itong makitang naka-full battle gear. Kaya sinabi ng katulong na naglilinis lang kasi siya araw-araw at ngayon lang niya isinuot ang kanyang gloves. Tapos kinantsawan siya ni Mera na maghubad na lang pero nahihiya naman daw si Ice Heat sa boss. Kinakausap naman ni Suzo ang baril nitong si Locke. Nagtanong si Light kay Nemumo kung babae ba si Suzo. Pero hindi nila masabi. Pagkatapos ng paglalakad sa gubat ay nakarating na sila sa tower. At kaagad na sinalubong ang bida ng masayang sina Nazuna, Aoyuki at Ellie. Ipinaliwanag ni Ellie ang ginamit nitong teknik sa paggawa ng tower na iyon. At ipinakita pa ang pet na halimaw na ginagamit nila sa paglinis ng mga elf. Pagkatapos pa ay nagpunta sila ng trono ni Light kung saan siya umupo at lumuhad ang kanyang mga tauhan. Sinabi ni Ellie ang plano na ginawa sa kanilang paghihiganti kay Sasha. Sasamantalahin nila ang pagkakataon na ikakasal si Sasha sa isang White Knight. Paasahin nila ang babae para mas maging masarapan ang paghihiganti ni Light. Gumawa si Ellie ng isang shadow clone na magpapatuloy sa pagpapanggap na Black Adventurer para palitan si Light sa pagpapa-level up habang naka-relax lang siya sa tower. At balak nilang mahuli ang lahat ng members ng White Knight na pride ng mga elf at makuha ang impormasyon sa mga ito kung ano ang maestro. Kaya masaya naman si Light na nagpasalamat sa genius na plano ni Ellie.
Kasabay sa oras na iyon na kinokontrol ni Aoyuki ang mga beast nito para makarating si Sasha sa tower. Sa gubat ay naglalakad ang isang monster na tinataguan naman ni Sasha at ng mga kasama nitong elf na nasa gilid lang. Nang makita ni Sasha ang dragon na pinagbabantay ni Ellie ay hindi siya makapaniwala at sinabi sa mga kasama na aalis na sila. Sa isip ay kailangan niyang magpatulong sa White Knights. Nakikita pala sila ng mga bida gamit ang tagasilip ni Ellie. Saka sinabi sa mga kasama na hintayin nilang dalhin ni Sasha doon ang mga White Knights. At sa kanila susubukan ay laban ang mga malalakas na warriors ni Light. Nag-report si Sasha sa council ng White Knights at sinabi nito ang mga nakitang malalaking halimaw na Chimera. Sinabi pa nitong nakakita din siya ng isang dragon na nagbabantay sa gate ng tower na ikinagulat ng reyna ng mga elf. May mga naniwala at mayroon din hindi sa sinabi ni Sasha. Pero sinabi ng Chancellor na mayroon din siyang natanggap na report mula sa adventurer na doppelganger ni Light na kilala nilang Black Adventurer. Hindi daw nagsisinungaling si Sasha, sabi ng Chancellor, at kailangan ng kumilos ng White Knights. Dahil na pressure ay tumayo si Hardy na sinabing papangunahan niya ang pagpunta nila sa tower at pagpatay sa dragon na naroon at pag-iimbestiga dito. Saka din naglakad paalis na iniwan ng lahat. Nag-request si Sasha sa Chancellor na nais niyang sumama sa lakad ng White Knights. Kaagad namang pumayag ang Chancellor dahil balak na pala nitong kasama si Sasha sa misyon. Pero kailangan nitong gamitin ang isang malakas na gamit ng kanyang tatay para hindi maging pabigat sa White Knight sa misyon. At naintindihan naman ito ni Sasha dahil alam niyang mas mahina siya kumpara sa ibang members ng White Knight. Kaya pinuntahan nga niya ang tatay ng gabi ding iyon. Bago ng misyon ay nagtsismisan ng mga elf na nakasama lang si Sasha doon dahil sa impluensya ng Chancellor na kaibigan ng kanilang Vice Captain. Sa pagpunta ng mga elf sa tower ay kitang-kita sila ni Light gamit pa rin ng spy magic spell ni Ellie. Nanginginig ang kamay ni Light dahil hindi daw makapaghintay na makapaghiganti kay Sasha. Dahil sa mga marka na iniwan ni Sasha ay madali lang silang nakabalik sa kinaroroonan ng tower. Excited pa ang mga elf at namangha sila dahil sa laki ng tower. Patuloy naman na pinuri ni Mikhail si Sasha dahil sa ginawa nitong pag-guide sa kanila doon kaya masaya ang babae. Pinalabas ng mga bida ang kanilang mga malalaking aso na ang buntot ay may ulo at nakita ito ng mga elf. Sinabi ni Sharfat na hindi niya kayang mapatay lahat ng mga halimaw pero masasaktan ang mga ito. Pero sinabi ng kanilang captain na si Hardy na yung dragon ang dapat nilang pagtuunan ng pansin at iwasan ng hindi importante na laban. At may mga inutusan pang adventurers ang mga ito na maging decoy. Kaya mayroong nagpaputok sa malayo na kaagad pinuntahan ng mga guard dogs na malalaki. Kaya naging clear ang paligid para sa White Knights. Sinabi ni Hardy ang plano nila na aatakehin ang tower para patayin ang dragon. At asahan nilang hindi lang nag-iisa ang monster doon kaya lakasan ng mga White Knights ang loob. Ginamit nito ang power na silent kaya nabalutan sila ng miasma ng katahimikan kaya namangha si Sasha sa tahimik na paligid na walang marinig kahit ang sariling tibok ng dibdib. Iyon daw ang skill ni Hardy the Silent. Mabilis silang tumakbo papasok sa loob ng tower na tahimik pa rin dahil sa power ni Hardy. Sinabi naman ni Ellie kay Light na oras na para sa paggalaw nila. Inihanda na daw ang mga pangpagana bago ng main menu. Kaya pagpasok ng mga elves sa tower ay agad silang nahuli sa teleportation circle na patibong para sa kanila. Kaya sila nagkahiwa-hiwalay pero magkasama pa rin sina Sasha at Mikhail. Magkasama naman sina Kaya at Nia na nagtataka kung anong nangyari. Nang sinalubong sila ni na Ice Hit at Meron na handa na daw bumusag ng itlog ng mga elf. Sinabi ni Meron na kung pwede ay papatayin niya mag-isa ang mga elf. Pero sinabi ni Ice Hit na kahit mga daga kapag na-corner ng pusa ay kumakagat din ang mga ito. Nang marinig ng dalawang elf na tinuturing silang mahina ng dalawang kasama ni Light ay agad silang umatake ng espada sa dalawang umilag at ipinagyabang nilang mga sub-maestro sila. Saka pa daw mabilis ang mga ito na nagpatalon-talon at pinapaikutan ng dalawang generals ni Lyre na gusto nilang gawing laruan kalaunan. Ipinakita naman ng napabuntong hininga na Sharfat na sinalubong naman ni Suzu kasama ang baril nitong si Locke. Napalunok ang Babero nang makitang maganda si Suzu samantalang naasiwa naman si Suzu. Sumagot si Locke na hindi daw interesado si Suzu kay Sharfat lalo na at siya'y ito. Saka pa nagyabang ang baril na gagawin nilang pamunas si Sharfat. Pero sinabi ni Sharfat kay Suzu na imbes na maglaban sila ay bakit hindi na lang sila maglovang-lovang. Pero umismed si Suzu at sinabi ni Locke na hindi daw ito ang type ng babae. Nagtanong ang elf kung anong type ni Suzu at gagawin ng makakaya na maging ang lalaking iyon. Inilarawan ni Locke si Light na kinasaya ni Suzu. Pero nang sinabi ng baril na hanggang pangarap lang ito ng babae tulad mo sa crush mo ay ihinampas-hampas ni Suzu si Locke na nasaktan. Kaya napabuntong hininga si Sharfat na nagseryoso at sinabing mas gusto sana ng lovang-lovang pero dahil magkalaban sila ay tatapusin na ito. Nagpalabas ito ng invisible crossbow at inatake si Suzu na nag-backtumbling saka din kaagad bumawi ng baril na sinangga ni Sharfat. Kaya napahanga ang elf sa galing ni Suzu. Balik kina Ice Hit at Mera ay patuloy lang sa pagpapaikot sina Nia at Kaya sa paligid nila at naglabas pa ang mga ito ng wind power na umatake.
Lumabas ang mga ito sa likod nila na muling umatake pero umilag sila habang nag-uusap. At patuloy lang sa pagtalon-talon ang dalawang elf na naghihintay ng pagkakataon. Samantala sa labas ng tower ay isang adventurer ang tigok-sana sa malaking aso pero iniligtas ito ng peke na light. Kasama pa rin ito sina Gold at Nemumo. Sasaktan sana ni Nemumo ang aso pero lihim na pumagitna si Gold at ipinaalala na roleplay lang ang gagawin nila. Saka din kunwari tumakbo ang natakot na aso na hinabol nila. At napapanood pa rin ito ng bida na natutuwa sa pag-artista ni na Gold, Nemumo at ng aso dahil para daw itong bubble gang. Patuloy naman sa pagpapalipad ng kanilang mga wind cutter magic sina Nia at Kaya na lumalabas-labas sa likod ng dalawang generals. At pailag-ilag lang ang dalawa na sinabing baka hindi din magtatagal ang dalawang elf sa ganong pag-atake. Kaya nagyabang ang dalawa na pumwesto at ipapakita daw ang mas malakas na pag-atake. Saka sila nagpalipad ng mga maraming wind blade attack at napilitan ng dalawa na umilag-ilag sa maraming lumipad na nakakasugat. Sinabayan nito ni Kaya ng pagtapon ng blade at nataman ng katawan ni Meron na nasaktan. Nakaagad pang pinutol ni Kaya ang isa nitong kamay. Pero pinulot lang ni Mera ang kamay at sinabi sa dalawang elf na walang nagkalat na dugo. Saka din kinain ng sariling kamay sa harapan ng dalawang elf na nabahala. At tumubong muli ang kamay niya. Kaya mas nabigla ang dalawang elf. Saka pa nagbago ang anyo ni Mera at ipinakita pa nitong kayang maputol ang ulo at gawin itong bola kung gusto. Ipinakilala ni Mera ang sarili na isang Chimera at level 7,777. Nagpakilala rin si Ice Hit na kapareho lang ng level ni Mera. Kaya hindi makapaniwala ang dalawang elf na inakalang mga scammers lang ang mga kaharap. Kaya sinisi ni Ice Hit si Mera dahil sa pagpapanggap na nasaktan kanina sa pag-atake ni Kaya. Muling umatake ng mga wind blades sina Kaya at Nia na nag-bounce lang palayo kina Ice Hit at Mera. Kaagad na parehong sinaksak ng dalawang kalaban ang mga bida pero walang talab ang kanilang mga blades. Sinabi ng dalawang generals na walang epekto ang lakas ng dalawa sa kanila. Kaya nagulat ang dalawang elf na napatakbo sa takot. Kaya patawa-tawa si Mera na muling ibinalik ang itsurang mukhang tao. Saka din ito inilabas ang mga may tusok na shield, na sinabayan ni Ice Hit ng pagpapalabas ng obvious na power na Ice Hit. Pailag-ilag naman at patakbo-takbo si Suzo mula sa pag-atake sa kanya ni Sharfat ng mga invisible nitong malalakas na palaso. Saka pa pinagsabay ng elf ang pag-atake at hindi nakailag ang babae na natamaan. Kaya inakala ni Sharfat na panalo na. Ngunit pagkahawi ng usok ay pinagpaglang ni Suzo ang nadumihan na damit nito. Napawaw pang lalo si Sharfat dahil sa lakas ni Suzo at gusto itong maging GF. Sinabi kasi nitong kalimutan na lang ni Suzo ang crush na si Light at siya ang mahalin. Kaya nagalit si Suzo na biglang nag-ilaw ang katawan at nandilat ang mata na gusto nang patayin si Sharfat. Samantala ay tumigil sa pagtakbo sina Kaya at Nia dahil na-corner na sila sa pader ng tower. Tapos biglang naramdaman nila ang lakas ng init apoy na mula sa power ni Ice Heat. Nagusal ang mga ito ng magic spell at gumawa ng ice wall. Pero agad lang itong natunaw na parang ice cream na ibinulsa sa singit. Muli silang nagusal at gumawa ng ice wall pero natunaw lang ulit. Paulit-ulit nila itong ginagawa pero natutunaw lang ito kada lumalabas at kasabay na nasusunog na sila dahil sa lakas ng apoy ng pag-atake ni Mera at Ice Heat. Hanggang ipinakitang dilat ang mata ng dalawang elf na nasunog dahil sa malayong malakas na kapangyarihan ni Mera at Ice Heat. Galit na galit naman si Suzo na parang abusive na nagpaputok ng baril sa ere na iniipon ng mga bala sa ere. Saka nito pinalipad ang mga bala sa kinaroroonan ng nagugulat na Sharfat na gustong humingi ng time first. Pero wala na siyang magawa kundi ang tumakbo at umilag dahil sa lakas ng mga bala ni Suzo. Sinubukan niyang dumpense gamit ng invisible arrows pero hindi niya kaya lahat. At nataman siya ng isang bala na winasak ang armas niya. Isa pang bala ang tumama sa ulo niya at nasaktan ng elf. Saka din siya naratrat ng sabay-sabay na bala at ang masaklap ay may taglay pang confusion effect ang bala ni Suzo. Samantala ay buhay pa sina Kaya at Nia pero mga lantang gulay na ang mga ito. Kaya naiinis si Ice Heat na hindi daw nila malalaman ang kanilang maximum na lakas kapag ganon. Pero sinabi ni Mera na at least may idea na sila kung paano ko-kontrolin ang power. Ibiniti ni Mera ang dalawang elf at sinabing umpisa pa lang ng tunay nilang paghihirap. Nagmakaawa ang dalawang elf. Pero sinabi ni Mera na hindi naawa ang mga ito sa mga tao nilang pinatay. Saka ipinakain ni Mera ang mga pangtusok nito at hinalungkat ang lamang loob ng dalawang elf na nasaktan. Dahil iyon daw ang utos sa kanila ni Light na parusahan ng ubod ng sakit. Ipinakita naman ng bagsak ng Sharfat na nakita ang paglapit ng galit pa rin na Suzo. Nagpatulong ang elf pero pinag-aapakan ito ni Suzo sa mukha at hindi sana titigil kung hindi lang ipinaalala ni Locke na huwag itong patayin. Saka naalala ni Suzo ang utos ni Light kaya nagsisinasinobra ng pagbugbog kay Sharfat na naging tae na rin. Pinapanood din lang pala sila ni na Light at ng dalawa pang chicks nito. Ipinakita naman si Jack na pinuntahan si Must na naghihintay. Sinabi agad ni Jack ang pangalan at ang level na 7,777.
Ngunit tulad ng mga kasama ay hindi din naniniwala si Musk kay Jack. Sinabi ni Jack na gamitin kasi ni Musk ang appraisal skill nito pero walang ganun ang elf na sinabing mas mabilis pang papatayin si Jack. Saka din ito umatake ng kanyang palakol pero sinampal lang ni Jack gamit ng isang kamay na kinagulat ni Musk. Umatake ulit si Musk ng maraming axe skill pero isang kamay lang ang gamit ni Jack para dito kaya hindi makapaniwala si Musk na inakalang malakas naman na siya. Nag-charge pa ito na umatake pero isang pitik lang ni Jack at naitapon si Musk na nasaktan. Sinabi ni Musk na hindi siya aatras dahil trabaho niyang tulungan ang marami pang mga tao. Pero ayon sa narinig ni Jack ay pagpatay sa mga tao ang ibig sabihin ni Musk sa pagtulong. Sinabi pa ni Musk na dahil mahinang masyado ang mga tao ay hindi may sakmura na parehong nilalanghap nila ang hangin sa mundo. Kaya ang mabilisang pagpatay sa mga tao ang naiisip niyang solusyon para sa mga kawawang tao. Saka pa nito hinanda ang palakol at inilabas ang pinakamalakas nitong power at nagkuryente-kuryente ang elf. Kinukuha niya ang power sa sariling lifespan at kinoconvert sa energy para daw patayin si Jack. Pero sinabi ni Jack na ibigay ni Musk ang lahat ng lakas na pwede niyang ipakita sa general na naghubad ng kapa. Mabilis ang ginawang pag-atake ni Musk gamit ng palakol pero hinawi lang ito ng left hand ni Jack na nabalutan ng iron blood nito. Saka pa nag-transform si Jack sa pagiging halimaw na gawa sa bakal na mas matigas pa kay Dodong Diamante ng tiktik. Napasigawang na-frustrate na Japanese elf na maingay at pinagpapalo ng battle axe nito si Jack na hindi natatablan. Saka pa hinawakan ni Jack ang palakol ni Musk na binasag at na-shock ang elf. Malakas na inismack ni Jack si Musk sa mukha at basag ang mukha ng naitapon na elf. Pero natawa si Jack na pinulot ang elf dahil buhay pa daw ito saka bumalik sa dating sarili si Jack. Ipinakita naman si Nazuna na pinuntahan si Hardy na captain ng White Knight. Sinabi ni Hardy sa isip na bata lang si Nazuna pero malakas na ito. Pero confident siya pa rin ng Apex Predator sa kanilang dalawa at inilabas ang espada. Nakita ni Hardy na puno ng magic ang armor ni Nazuna at dahil sa pag-swing ng babae ng malaking espada ay alam nitong malakas si Nazuna. Pero dahil nabagot ang babae ay siya na ang unang umatake sa elf at nagwasiwas ng makapangyarihang espada. Dahil dito ay naputol ang armas ni Hardy at nagdugo ang elf na nasugat sa dibdib saka din agad bumagsak. Kaya nagulat si Nazuna dahil mahina pala ang kalaban nito. Saka pa siya pinagalitan ni El dahil sinira din kasi niya ang pader ng tower. Ngunit agad itong inayos ng witch gamit ng mana. Sinabihan ni Ellie si Nazuna na para masiyahan sa kanya si Light ay ayusin ang pakikipaglaban nito. Kaya nagpasensya naman si Nazuna. Buhay pa si Hardy na gumamit ng magic healing. Kaya nakabawi naman ito na tumayo din at muling pinulot ang naputol na armas. Humingi ito ng patawad at sinabing magseseryoso na siya sa oras na iyon. Saka din niya ginamit ang power na katahimikan na kumalat doon kaya walang marinig si Nazuna. May kakayahan ng power ni Hardy na ma-debuff ang power ng kalaban nito at makuha niya mismo ang lakas. Na-absorb niya ang ilang lakas ni Nazuna at ginamit itong nakagawa ng magic sword na tinawag niyang Hermit. Iniisip niyang papatayin na si Nazuna nang mapansin niyang itinago ng babae ang espada nito. Kaya nagtaka ang lalaki kung may kakayahan nga ba si Nazuna na lumaban nang wala ang armas. Feeling ni Hardy na natataranta ang kaharap dahil bata pa ito at wala pang gaanong experience sa laban. Pero nagulat siyang hindi na nakagalaw pa nang sa isang iglap lang ay nasa harap na niya si Nazuna at buong lakas na sinuntok ang elf na naitapon sa nasira na pader. Nagsaya si Nazuna dahil hindi niya nabutasan ang pader. Pero pinagalitan ulit siya ni Ellie dahil sinira din lang nito ang pader. Agad ding inayos ni Ellie ang pader gamit ang power habang pinapagalitan si Nazuna na sinabihang kontrolin kasi nito ang lakas. Pero inawat siya ni Light na sinabing bigyan ng space si Nazuna dahil hindi pa sanay sa pakikipaglaban na kinokontrol ang sarili. Kalaunan pa ay sinabi ni Light na maghanda na ang kasama sabay suot ng maskara dahil naroon na ang hinihintay nilang si Sasha. Sa labas ng pinto ay naroon nga sina Sasha at Mikhail. Nag-iisip sila kung paano buksan ang malaking boss room pero ito na ang nagbukas mismo. Kaya madali na lang pumasok ang dalawang elf na hindi daw natatakot. Nakita ni Sasha ang nakamaskarang si Light at naalala nito ang pinagalitan na adventurer noon. Binati ni Light si Sasha pero sinabi ng babae na huwag itong feeling close sa kanya saka nagtanong kung paano nalaman ng bida ang pangalan niya. Kaya ipinaalala ni Light ang pagyakap-yakap sa kanya dati ng elf na babae sabay tangle ng maskara. Kaya labis ang gulat ni Sasha na makita si Light. Sinabi ni Light na ang batang nakita niya noon na may peklat sa mukha ay ilusyon na gawa ni Light. Nagtanong si Mikhail kung si Light ba ang inakala nilang maestro noon na pinatay din nila. Nakinumpirma ng babae. Sinabi ni Light na nakaligtas siya at naging curious kung ano ang maestro habang sinasagawa ang paghihiganti. At oras na para maghiganti siya kay Sasha. Natulala si Sasha na nag-iisip. Samantalang napatawa naman ng malakas si Mikhail na sinabi sa babae na pagkakataon na ito para ma-secure nila ang posisyon sa kaharian ng elf. Kapag napatay nila si Light at makuha ang nalalaman nitong magic power ay mas lalakas pa sila at magiging boss ng Elf Kingdom. Itatago din nila kung anumang korupsyon at kasinungalingan ang ginawa ni Sasha sa mga nagawa nitong report.
Dahil dito ay nagkaroon ng confidence si Sasha na muling naging masama ang ugali at aura ng mukha na gusto ang balak ni Mikhail. At saka din minura-mura si Light. Dahil dito ay tumayo si Light na kinuha ang armas at inutusan ang dalawang generals na huwag makialam sa laban niya. Lumapit si Light at sinabing bibigyan ng wedding gift ang dalawa na revenge. Sinabi ni Sasha na walang magagawa si Light dahil tao lang ito. Samantalang naging mahigit level 500 na ang elf na babae at may special weapon pa ito. Inilabas ni Sasha ang armas at pinatugtog. Kaya may mga lumabas na nasummon niyang tatlong malalakas na mga anghel. Mabilis na umatake ang isa ng malaking espada na iniwasan ni Light. Gumanti ang bida ng pag-atake na sinangga ng anghel na tank. Pinalakas ni Light ang pag-atake sa shield ng tank kaya nasira ang shield nito at nabasag ang kamay. Pero ginamit ng pangatlo ang healing spell na roll nito. Kaya napagtanto ng bida ang teamwork ng tatlo na may attack, shield at healer. Dahil sa ginawa ni Light ay hindi makapaniwala si Sasha na naging malakas na ito kumpara sa kilala niya na pabigat na Light. Kaya sinabi ni Light na nag-training siya saka din ipinakita ang level na 9,999 na ikinabahala ni Sasha. Pero sinabi ni Mikhail na huwag maniwala ang babae dahil scam lang iyon na parang check-in ng networker para makatawag ng lolokohin. Kaya muling lumakas ang loob ni Sasha na inutusan ng mga anghel na umatake. Pero mas mabilis si Light na tinalian ng attack at shield angel knights gamit ng power at sinira kaagad ang nawasak na healer. Sisirain din sana ni Light ang dalawang angel knights nang muling magpatugtog si Sasha, kaya bumalik ang pangtatlong anghel na iniligtas ang mga kasama. Saka pangisi-ngisi pa si Sasha na naging pangit. Nainis si Light na nagpunta sa harap ni Sasha at direktang aatakehin sana ang babae na nagulat. Pero isinangga naman ni Mikhail ang magic shield nito. Ginamit ulit ni Light ang mas malakas na pag-atake para sana sirain ang shield pero bumalik sa kanya ang pag-atake kaya siya napa-atrez. Saka sinabi ng lalaking elf na ang power ng shield ay ibinabalik lang ang pag-atake na natanggap. Saka pa itinaas ni Mikhail ang shield at pinalaya ang mga anghel na muling pinag-ilaw dahil may power ang shield nito na mabuff ang mga kasama. Kaya mas lalong lumaki ang ulo ni Sasha na bilib sa kakayahan nila at nagyabang-yabang kay Light. Subalit napatawa ng malakas si Light kaya napatanong si Sasha kung bakit. Sinabi ni Mikhail na nasira ang ulo nito dahil sa takot. Pero sinabi ng bida na ipapakita sa dalawa kung ano ang pakiramdam ng takot at pagkatalo sabay ipinakita ng revenge lust nito. Inilabas niya ang tunay na god level na code 9999 at natanggal ang controlling seal ng power. Kaya naramdaman ng mga elf ang lakas ng kanyang aura. Saka din inactivate ng bida ang kakayahan ng kanyang malakas na staff na nag-iilaw ng maitim at malakas na aura. Dahil dito ay natatakot na naman si Sasha. Pero sinabi ni Mikhail na gamitin ng babae ang magic at inutusan nga ni Sasha ang mga anghel na umatake. Umatake ang attack angel pero nasira ang armas nito. Ginamit naman ng defense angel ang light shield. Pero alam na ito ni Light na idinampi ang staff sa shield at biglang naglaho ang shield kasama ng tatlong anghel dahil sa lakas ni Light. Muling inutusan ni Mikhail na mag-summon si Sasha para sirain ang armas ni Light kaya muling nagpatugtog ang babae. Samantala ay nasasaktan ng kamay ni Light dahil sa lakas ng hawak niyang armas. Pero handa daw si Light na isakripisyo ang buong kamay kung kinakailangan. Muling lumabas ang mga angel knights na ipinagyabang ni Sasha. Sa pagkakataong ito ay nag-summon ng anghel ng malakas na maliwanag na espada para patamaan si Light. Nakita ito ng napapahanga na Mikhail at inisip na magiging pag-aari din ito kaunting panahon lang. Nagyabang ulit ang nagbabay na Sasha kay Light habang unti-unting dudurugin ng mga anghel si Light. Pero biglang nawala ang liwanag ng armas ni Sasha dahil sa lakas ng power ni Light. Saka pa sinabi ni Light na hindi siya matatalo sa mahinang pag-atake na ganon. Dahil dito ay natakot si Sasha na hindi maipinta ang mukha na inutusan ulit ang anghel na umatake. Ginawa naman ito ng anghel pero muling nawala ang pag-atake niya. Muli umatake ang anghel sa utos ni Sasha pero napapawi lang ang kada pag-atake ng anghel kay Light. Patawa-tawa si Light samantalang puno ng pag-aalala ang mukha ni Sasha na parang ekspresyong nang lalabas na ang tae pero sarado ang CR at maraming tao sa paligid. Inatake ni Light ang mga anghel at muling naglaho ang mga ito. Muling nagpatugtog si Sasha ng gamit na magic item pero walang nasummon. Dahil sinira na pala ito ni Light. Sinabi ni Mikhail na walang nakakasira ng mga divine items na tulad ng gamit nila. Pero sinabi ni Light na walang kaya ang mga divine items sa armas niyang Genesis class spear. Hindi pala ito alam ng mga elf na limitado rin lang ang galing. Swerte lang daw si Light at hindi sila takot dahil may panlaban pa silang shield ni Mikhail na ibabalik din lang ang power ni Light. Nais din itong subukan ni Light kaya agad na umatake at sinadyang tusukin ang ipinagyayabang na shield ng mga elf. Pero nabasag ang walang kaya na shield at naitapon ng parehong nasaktan na Mikhail at Sasha. Sinabi ng unang bumangon na Mikhail na isa sigurong maestro si Light dahil sa lakas nito. Saka din bumangon si Sasha. Sinabi ng confident pa rin na Mikhail na tatakas sila gamit ng teleportation at sasabihin sa Elf Queendom ang tungkol sa paglabas ng maestro na Light.
Saka inilabas ang magic feather para sana umalis, ngunit walang nangyari pagkausal niya ng password. Paulit-ulit pa niyang sinabi ang magic word pero walang nangyari. Kaya sinabi ni Light na nakablock ang tower na iyon para sa mga teleportation. Dahil daw ito sa jamang power ni Ellie na binabalot ang tower na iyon. Nagtanong si Light kung anong gagawin ng dalawa dahil hindi na sila makakatakas. Ipinagyabang ni Mikhail na darating ang tulong nila mula sa mga kasamang White Knights. Pero napangiti si Light na tinawag ang mga tauhan na pumasok. At pumasok nga ang mga tauhan nitong kinalaban ng iba pang White Knights dala ang kani-kanilang mga binugbog na mga Elf Warriors. Kaya mas nawalan ng pag-asa sina Mikhail at Sasha. Nag-alala ang mga generals ni Light para sa kamay niya na hawak ang malakas na staff. Pero sinabi ng bida na ayos lang siya. Nagtanong ulit si Light kung anong gagawin ni Mikhail. Pero biglang lumuhad si Mikhail at sinabing mag-join force sila ni Light para sakupin ang mga elf. Pero hindi interesado si Light dahil ang gusto lang ay mag-higanti kay Sasha. Kaya sinabi naman ni Mikhail na wala siyang kasalanan at kinalaman sa ginawa ng grupo ni Sasha noon kay Light kaya hayaan na siyang umalis. Nagulat bigla ang babae dahil trinidor din siya ni Mikhail kaya naluluha ito. Tapos galit naman na daw si Mikhail sa kanya na sinabing hindi masaya sa pokpok na tulad niya na social climber lang naman para maging mataas ang rangko. Kaya naiiyak pang lalo si Sasha na natraidor ng inaasahan nitong magliligtas sa kanya. Tinawag ni Mikhail na master si Light at sinabing kung gusto ng bida ay patayin na niya si Sasha para dito. Sinabi naman ni Light na wala siyang balak saktan si Mikhail. Ngunit tinawag niya si Ellie na interesadong parusahan ang lalaki. Lumapit si Ellie na sinabing halos maabot na niya ang pagsuway kay Light para lang makapatay ng maraming abusadong mga elf. Sabay labas ng killer intent. Nagmakaawa ang umurong na sa loob ang itlog na Mikhail na kakaintindi lang daw nitong master niya si Light dahil sa lakas nito. Na walang makakatalo. Pero sinabi pa rin ni Ellie na hindi yun sapat para magbago ang isip niya. Instinct na tumakbo si Mikhail dahil sa naramdaman na takot. Pero inilabas ni Ellie ang mga tinik-tinik na power at hinuli ang elf na tinusok-tusok habang tinaas sa ere. Saka hinigpitan pa ang pagkakatali kay Mikhail na napasigaw sa sakit. Pumapalag ang elf na lalaki na ayaw ng dagdag sakit sa katawan, pero ginamitan na siya ni Ellie ng torture power nito sa utak at napasigaw pang lalo si Mikhail. Tinawag naman ni Light ang pansin ni Sasha at sinabing siya ang next. Nakita ni Sasha ang mga hitsura ng mga tigok na mga White Knights, kaya mas natakot siya ng labis at sinabing gagawin ang lahat para kay Light. Kahit pa yakap-yakapin ito at kahit gawin siyang parang pangpunas ng puwet ng bida ay ayos lang basta huwag siyang sasaktan. Saka pa nito ipinaalala ang nakaraan nilang pinagsamahan noong ipinagtatanggol ni Sasha si Light sa ibang mga kagrupo noon. Ngunit sinabi ng bida na tapos na ang lahat dahil alam na niya ang tunay na nilalaman ng utak ng babae na napupuno ng kasamaan. Sinabi pa daw ni Sasha na hindi niya kasalanan ang nangyari noon. Saka muling iniaalok ang katawan para maging sex doll ni Light kahit anong oras nito gusto. Kung ang bida ng Rido the Healer ang nandito ay first option niya talaga ang ganyan. Nagalit bigla si Aoyuki na sinabing hindi niya masusuhulan si Light ng kanyang katawan. Gusto na ni Aoyuki na aipakin sa halimaw nito si Sasha sa kamahil at muling aipakin ng paulit-ulit para maparusahan ang babae. Ngunit sinaway siya ni Light kaya tumigil si Aoyuki. Napanganga naman ng luhaan na Sasha na wala nang magawa. Sinabi ni Light na hindi muna papatayin si Sasha kundi ay isasama siya sa kulungan ni Garo at mapapahirapan ito ng matagal na panahon saka tumalikod. Pero naalala ng bida ang ginawa ng babae noon at ibinalik ang palaso ni Sasha sa sarili nitong binti kaya nasaktan ang napasigaw na babae. Inutusan ni Light si Meron na bahala na sa pagpaparusa kaya masaya naman si Meron na inilabas ang mga insekto nito sa katawan na hinuli at ginapang-gapang na ang buong katawan ni Sasha na napasigaw sa sakit. Sinabi pa nitong gusto lang naman maging masaya pero hindi na siya pinakinggan ng umalis na bida at tuluyang nasaktan ng elf. Dahil sa lakas ng armas na hawak ni Light ay nasaktan siya na nanghina. Pero bago mawalan ng malay ay muli niyang sinilang code 9999 at bumalik sa dati ang armas. Habang nagpapahinga si Light ay nag-usap ang mga generals tungkol sa armas ni Light na mula din sa unlimited gotcha skill ng bida na ito ang pinaka-rare sa kanilang lahat. Basta ang alam lang nila tungkol dito ay ito ay isang napakalakas na power. Gamit ang pinag-combine na lakas ni na Light, Ellie at May ay nasil ni Light ang power na ito. Kapag ginagamit lang niyang armas sa kanya pinapakawalan. Nagising si Light at nasa tabi niya si May na masaya sa paggising ni Light. Ipinaalala ni May ang unang pagkikita nila ni Light na naiintindihan ng babae ang balak ng bida na paghihiganti. Pero kailangan pa rin itong magdahan-dahan dahil isa na silang kaharian at maraming umaasa sa bida. Sa Elf Queendom ay nababahala sila dahil sa hindi pagbalik ng malalakas nilang warriors na White Knights. Biglang may nagbukas ng pinto at sinabing may mga dragon na paparating. Ipinakita nga sa labas ang sangkatutak ng mga dragon na paparating sa castle nila. At ang boss dragon ay sinasakyan ni Ellie na pangiti-ngiti. Pinalibutan ng mga dragons ang castle at natatakot naman ang mga elf sa kaharian na nagtatago sa loob.
Nag-announce ng malakas si Ellie na sinabi sa mga elf na inatake ang tower niya ng mga White Knights ng mga elf. At gusto nitong makausap ang kanilang commander para bigyang linaw ito. Sa isang pitik ng daliri ni Ellie ay sabay-sabay na nagbuga ng apoy ang mga dragon at sinira ang isang bahagi ng gubat na lubhang nasunog. Ipinakita ito ni Ellie at sinabing sisirain ng buong bayan ng elf kapag hindi lumabas ang kanilang boss na nag-utos sa mga White Knights. Lumapag ang dragon at ni Ellie na pinalibutan ng mga elf na sundalo na akala mo naman kung may laban. Lumabas ang Reyna kasama ng Chancellor sa likod nito at matapang pa daw na nagsalita. Sinabi nitong walang galang si Ellie at inutusan na umalis na sila kasama ng kanyang mga dragon. Pero sinabi ni Ellie na may umistorbo sa kanyang tower ng mga Elf Knights. Nagtanong ang Reyna kung nasaan ang White Knights. Pero sinabi ni Ellie na wala siyang pananagutan para sagutin ang Reyna ng mga elf. At siya ang nagtanong kung bakit umatake ng tower ang mga elf. Sinabi ni Ellie na alam na nitong nais agawin ng mga elf ang kanilang nalalaman na power sa tower. Magrarason pa sana ang Queen pero naglakad na palapit si Ellie para basahin mismo ang utak ng Reyna. Hindi naman makagalaw ang mga sundalo dahil natatakot sila sa witch na mas malakas. Umatake lang ang mga ito nang utusan sila ng Chancellor. Pero sa isang utos lang ni Ellie ay biglang kinain ng mga puno niya ang lahat ng mga elf soldiers na naroon maliban lang sa Reyna. Sinabi ni Ellie na isa itong uri ng kahoy na sumisipsip ng dugo. Natakot ang Reyna ng mga elf na tumakbo. Pero ginamit ni Ellie ang mga matutulis nitong vines na hinuli pabalik ang nasaktan na Reyna at ibinitin pa. Saka din ginamitan ng mind reading spell at nasaktan ang Reyna na pumangit. Nalaman ni Ellie na walang kinalaman ng Reyna sa balak ng White Knights pero nalaman niya ang masamang ugali ng Reyna patungkol sa mga tao. Kaya inutusan ni Ellie ang Elf Queen na palayain lahat ng mga tao at itigil ang pang-aalipin sa kanila. Saka din siya sumakay sa dragon at sinabing ang lahat ng tatanggi sa kanyang sinabi ay gagawin na pagkain ng kanyang mga alagang dragon. Kaya natakot ang Elf Queen na hindi makapagsalita hanggang sa umalis si Ellie. Nalaman din ito ni Light na naging magaling na at sinabing kailangan niyang magpakita sa mga tao na dumarating. Kaya nag-teleport sila sa tower at masaya ang iba pang mga chicks na makitang ayos na siya. Sa labas ay masaya ang mga tao kasama ng mga muhok at ng mga halimaw na kontrol pa rin ng generals ng bida. Dahil sa nakikita ay sinabi ni Light sa mga kasama na napagtanto niyang pagkatapos ng kanyang paghihiganti kay Sasha ay nakita niya ang kagandahan ng mundo. At mas gusto na niyang ayusin ito kaysa sirain. At sinabi naman ng mga tauhan nitong chicks isa-isa na sasamahan nila ang master. Naroon din lang ang iba pang mga kasama na dumating para magsilbi sa kanya. At natapos ang series.